Ang tema po natin ay kung alin po ang sa Diablo, Baptisba o MCGI. So ang ating titindigan bilang affirmative, ang MCGI talaga ang sa Diablo. Pupunta po tayo, wala po itong personalan, no? Wala po tayong pag-uusapang personal dito. Ang atin po dito, aral pa rin. No? Ano natin yung mga aral, practices po ng bawat panig at ating titignan sa Biblia kung alin po ba ang sa Diyos at sa Diablo. So titindigan po natin yan mga kaibigan, mga kapatid. Now, ngayon, ang una po nating argumento kanina na inulit lang po natin na ang sa Diyos ay tunay na iglesia talaga yon. Bakit mga kapatid? Dahil ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya na siya po ay magtatayo ng kanyang iglesia. I will build my church. Yung my church, yung iglesia niya ay talagang tunay yon at hindi po yon peke, mga kaibigan. So dito naman, kung titignan natin sa Colossus 1:18, and He is the head of the body, the church. Ang Panginoon Hesukristo, siya po yung ulo ng katawan na siyang iglesia. Kaya ang iglesia po, tinawag po ito na katawan ng Panginoong Hesukristo. Therefore, ang tunay na iglesia sa Diyos, ang sa Diyos ay tunay na iglesia. So titignan natin kung ang MCGI po ba ay tunay na iglesia. Pakinggan po natin ito. Just a quick question, yes or no. I was just wondering whether if you claim or just say if you are a true church, just yes or no? No, we do not claim such. We believe in the true church in the scriptures, and the true church is the church of God. The true church have existed 2,000 years ago. And who are we? We have associated ourselves to the true church. We have accepted the doctrine of the true church, the belief of the true church, and everything that they believe we had adopted. So we are imitators of the true church. Alright. So dyan po, tanong kung sila by true church, sabi po niya, no, hindi po. Kaya dyan pa lang, siya mismo umaamin, no? Kaya kami po, tinitindigan namin na ang Baptist ay true church. Meron po kami mga patunay. In fact, marami po mga debate about that. Kami mismo ay magpapatunay. Now, kung kayo po ay tutol, pwede po kayong tumutol. Ngunit wala pong Baptist na magsasabi, we are not the true church. Pero siya po mismo, siya po ay talagang umaamin na hindi po sila ang tunay na iglesia. Sabi pa niya, ay sila po daw ay imitators. So ano po yung mga imitator, impostor, no? Mga imitator, pretender. At walang ibang imitator kundi ang Diablo. 2 Korinto 11:14. At Satan himself will transform into an angel of light. Kaya no wonder yung mga ministro po ng Diablo ay mag-form din into an angel of light. Kaya sabi niya na sila daw ay pinaniniwalaan daw nila yung mga turo ng tunay na iglesia. Hindi po yung totoo dahil siya mismo umaamin din, ang founder ng MCGI na si Eli, ay naturuan ng maling guro. Therefore, hindi po tunay na iglesia ang nagturo sa kanya at ang nagbautismo sa kanya. Therefore, ito po sa Diablo, mga kaibigan. Kaya ang kanilang aral ay paiba-iba. O pakinggan po natin ang kanyang pag-amin. Sa aking katandaan, bago ako mamatay, natuwid yung aking mga maling perception na naituro sa akin ng aking mentor. Kaya pala talaga dapat umaasa tayo, no? Sa Espiritu Santo. Kasi yun ang sinabi ni Kristo siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Tingnan niyo po mga kaibigan, siya po, marami po siyang mali na natanggap galing sa kanyang mentor. Ang tunay po at sa Diyos ay hindi po minimentoran ng hindi sa Diyos o kaya hindi iglesia ng Panginoong Diyos. Kaya ito naman ay siya umaamin na marami siyang maling perception o kaya maling aral na ituro sa kanya dahil nga malinaw po ang kanilang pag-start. Galing po sila sa maling iglesia ni Perez na suhay, mga kaibigan. Kaya therefore, paiba-iba ang kanilang aral dahil ang Biblia po ay nagpapatunay na hindi po dapat paiba-iba ang aral ng tunay na iglesia, lalo na po kung noong ito'y nakumpleto na sa panahon ng Apostol Juan. Pakinggan pa natin ang kanyang pag-amin. Marami sila kasing sinasabi sa atin na iba-iba raw ang aral natin, paiba-iba. Kasi kami nasa totoo Pagka hindi nag-iiba ang aral, hindi kami totoo. 24 ng Isaias kahit paiba-iba aral. Salamat, saksi ka. Nagaganap sa amin yung nasa Biblia, namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa.
Alright. So siya mismo, no, iba-iba daw ang kanilang aral dahil tunay daw sila na iglesia, ginagamit pang mali na Isaiah 29:24. Hindi po naman yan tumutukoy sa iglesia, mga kaibigan, dahil ang iglesia, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa iglesia, Matthew 28 verse 19 and 20, sa 20 po, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Wala namang ituturo ang iglesia na mali, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya doon makikita po ninyo na talagang sa diablo po. Number 2 na argument is, ang sa Diyos ay tinatakan ng banal na espiritu. Yan ang sa Diyos. Ayon po sa Roma 8:9, but ye are not in the flesh but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Sa Tagalog, sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Now ngayon, may espiritu ba sa Diyos ang Baptist Church? Yes, dahil meron po tayong patunay. How about ang MCGI, mga kaibigan? O paano malaman na ang tao ay may banal na espiritu ayon sa Biblia? Sa 8:14 ng Roma, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Mga anak ng Diyos. Sabi pa Galatia 4:6, and because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Kaya talagang maging anak ng Diyos yan dahil may espiritu ni Kristo. Roma 8:16, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Tapos sa 17, kung tayo mga anak man, tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana kay Kristo. Kaya ibig sabihin, merong katiyakan sa kaligtasan kung ang tao ay meron pong banal na espiritu. Dahil again, una, tamang iglesia, katawan ni Kristo, may katiyakan eh. Kaya ang challenge ko po sa MCGI, ay itong Apostol Pablo, Apostol Juan, Apostol Pedro na sumulat, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay tiyak ng kanilang kaligtasan. Meron kaya sila na pareha sa kanila na walang katiyakan sa kaligtasan? Against kasi sila sa osos, kaya sila po ay walang katiyakan sa kaligtasan. No, tingnan natin ang pag-amin once again. Ephesians 1:13. Sabi dito, ye were sealed with that Holy Spirit of promise after that ye believe. Ano ang Holy Spirit? Yan po ay earnest of our inheritance. Kaya may katiyakan, mga kaibigan, no? Kasi po meron pong earnest of our inheritance na yung nakatatak na yan ay hindi po babawiin ng Diyos yung Holy Spirit, Ephesians 4:30. Ngunit ano bang mamanahin? Sabi po ng unang Pedro 1:4 hanggang 5, meron po tayong mamanahin doon na incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, na naka-reserve sa langit. At sabi pa, who are kept by the power of God through faith. Ang Diyos po ang nag-keep po dyan, mga kaibigan. So ngayon, titignan naman natin ang kanyang pag-amin na wala silang katiyakan sa pagkakaligtasan. Kayo po ba ay nakasisiguro na kayo ay maliligtas? Ang tanong kong punto ay magkakaroon ng follow-up question. Sa panahon ngayon, yung makasiguro tayo, isang bagay na iba yon kaysa sa sumasampalataya tayo. Sa mga pananampalataya ko, may awa ang Diyos at may katwiran. Kung halimbawa, hindi ako naging dapat sa Diyos sa katwiran, siguro magiging dapat ako sa awa ng Diyos eh. Diyan pa lang, mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin na talagang hindi niya masabi na may katiyakan. Kasi po, mga kaibigan, hindi po kasi sa Diyos ang MCGI nagmula po sa kanilang puno, sa kanyang pag-amin, ay malinaw po na hindi po sa Diyos kundi sa diablo. Samantala, ang Baptist Church, mga kaibigan, kung saan tayo kaanib, yung lahat na punto natin na 2 punto at marami pa, mayroon pang 2 mamaya, ayan po ay talagang patok po sa aral ng Baptist. Again, ang atin po dito ay hindi personalan, walang personalan. Ito po ay aral patungkol po sa iglesia ng MCGI at saka iglesia ng Baptist kung alin po sa amin ang sa Diyos. Kaya dito makikita po natin na talagang napatunayan po natin na sila mismo ang kanyang puno at founder dati. Siya mismo ay umaamin na hindi po sila tunay na iglesia, wala silang katiyakan sa kaligtasan, paiba-ibang kanilang aral. Wala pong talata sa Biblia na ang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo ay paiba-iba ang aral at hindi po tunay. Therefore, mga kaibigan, mga kapatid, napakadali po nating napatunayan na ang sa diablo ay ang MCGI. Maraming salamat po.
Dako tayo mga kapatid sa 10 minutes na first cross ng ating second speaker, Brother Mario ng MCGI. Your time starts now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute ka. Una kong tanong, ginamit mo yung Mateo 16:18. Tanong ko sa'yo, dahil ginamit mo yung sitas na yan, alam mo ba yung Ouios Sinecas Turema? Nung talatang ginamit mo? Alam mo o hindi mo alam categorical? Okay, 10 seconds. Okay. Alam po natin yan kung ating babasahin sa Greek, pero that is not the point of contention. The point of contention na merong talata na nagsasabing merong iglesia ang Next Panginoon question. Kristo. Kaya Ano yung Tagalog? Sabi mo, alam mo yung O Sinecas. Ano yung Tagalog ng O Sinecas Turema? 10 Pakisagot. seconds. 10 seconds. Again, wala pong point of contention kung ano po ang Greek o kaya English translation. Ginamit po natin ang Matthew 16:18 para pakita po na merong iglesia ang Panginoon Jesucristo. Wala po sa mga punto po dyan ang tanong. Okay. Okay, ginamit mo yung video ni Brad Eli. Sabi niya doon, I'm not the true church 2,000 years ago. Tinanggal mo yung 2,000 years ago. Tanong ko sa'yo, meron ba siyang sinabi doon na I'm not the true church in our time? O ang sinabi niya, I'm not the true church 2,000 years ago? Categorical. Pakiulit po bro, parang dalawa yung tanong mo. Okay. Ano yung sinabi ni Brad Eli? Kasi tinanggal mo yung 2,000 years ago. Sabi niya diyan, sa ginamit mong video, I'm not the true church 2,000 years ago. Ngayon, tanong ko sa'yo, meron ba siyang sinabi na hindi kami ang totoong iglesia sa ating panahon ngayon? Ano yung sinabi niya? Hindi Teka, Mr. Moderator. Categorical. Meron po siyang tanong again, dalawa. Ang tanong niya, sinabi ba niya? Objection, moderator. Wait pipili siya sa dalawa. lang. So mauna muna si Pastor Ray dito. Then Una, objection. may counter naman. Dalawa yung tanong niya. Kung meron ba siyang sinabi 2,000 years ago o alin ang sinabi niya, ganun. So, Okay, saan okay. ba yung dapat natin sagutin doon, moderator? Okay, so counter objection, Brother Mario, before ako mag-judge. Okay. Ang tanong ko sa kanya, ano yung sinabi ng Soriano? I'm not the true church 2,000 years ago? O I'm not the true church in our time? Categorical, ano sa dalawa? Okay, so dito ang Sagutin judgment natin. dito. Basta malinaw po yun. Oh. For clarification kay Brother Mario, yung sasagutin ni Pastor Alex Pastor Ray dito is yung alin yung sinabi, yung in our time or 2,000 years ago. So Pastor? Yes, sasagutin po natin. Yan po, malinaw po yung moderator. Ang sagot po natin is both. Both, Yung posible. una, sinabi niya na tinanggal ko raw. Wala po. Ang sabi niya, 2,000 years ago ang tunay na iglesia. Yun po ang verbatim. Pero sinabi niya, hindi sila tunay na iglesia, ay hindi verbatim. Sinabi po niya na siya po ay imitator, peke. Kaya in the sense, peke, hindi tunay na iglesia sa ating panahon. Next question. Okay. Sa makatuwid, dalawa sagot mo. May sinabi rin si Soriano na we are not the true church in our time. Kasi wala sa video eh. Ngayon, next question na ako. Tanong, dapat ka ba naming paniwalaan sa lahat ng mga sinabi mong katotohanan patungkol sa MCGI? Dapat ka bang paniwalaan o hindi ka dapat paniwalaan? Dapat po akong paniwalaan dahil ang akin pong sinasabi ay ina-affirm po ng puno at founder ng MCGI. So kung akin pong sinasabi, ako po'y gumagamit ng video para hindi ko ma-misrepresent. At malinaw na siya po mismo ang umaamin. Hindi ho ako ay namamaratang, siya mismo umaamin sa video. Okay, next question. Ibig sabihin, sabi mo, dapat kang paniwalaan sa lahat ng sinasabi mo sa MCGI. Eto, pakinggan nyo, sabi ni Puento. Kaya ako po record mo sa baptist, record sa maturan. Sa baptist ka rin yung konta. Kung sabihin na yan po ay patunay na maganda pong maging MCGI. For example, kay Soriano, nagkakaisa sila dyan. Nagkakaisa sila dyan. Yan po ay patunay na maganda pong maging MCGI. Kung sabihin na yan po ay patunay na maganda pong maging MCGI. For example, kay Soriano, nagkakaisa sila dyan. Okay. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo,
sa lahat ng sinabi mo patungkol sa MCGI, dapat kang paniwalaan. Tanong ko sa'yo, dapat ka bang paniwalaan sa sinabi mo na ang MCGI ay nagkakaisa sila dyan at maganda samahan nila Soriano? Dapat kang paniwalaan o babaguhin mo sagot mo? Categorical. Dapat paniwalaan na sinabi ko po nagkakaisa kayo at hindi po yan ang argumento ng tunay na iglesia. Kung ang tunay na iglesia po ay nagkakaisa na, bakit pinapanalangin ni Kristo na dapat magkaisa? Pambihira ka. Pati ang INC nagkakaisa. Okay, next question. Nagkakaisa. Sabi mo, okay, next question. Sabi mo sa video, ang MCGI ay nagkakaisa. Bro, wait lang bro Mario. Bro Mario, wait Okay. lang bro. Hindi pa kasi tapos yung 20 segundo bro at parang magsasalita pa si Pastor Ray doon. Pastor Ray, continue ka pa. Yes, marami pong nagkakaisa. Hindi po yan patunay kasi isa lang ang utak ng gumagana sa inyo. Kaya nagkakaisa kayo ng aral kasi po iisa lang ang utak na gumagana po sa MCGI. Next question. Next question. Okay. Okay. Ang sabi mo sa video, maganda ang MCGI at nagkakaisa sila dyan gaya ng samahan nila Soriano. Sabi mo, dapat kang paniwalaan. Next question na ako. Tanong ko sa'yo, mahal mo ba yung iglesia nyo na Baptist? Mahal mo o hindi mo mahal? Categorical. Okay, hindi ko po mahal ang religion na Baptist kung ang yan po ay tinutukoy sa religion. Ang mahal po namin ang katotohanan, kaya hindi po kami nagmamahal sa religion. Yun po ang context ng pagmamahal sa religion. Hindi po tinuruan na mahalin ang religion, mahalin ang katotohanan, mahalin ang Diyos. Kaya kung ikaw mahal mo ang religion mo, Next question. hindi ka sa Diyos. Okay. Sabi mo, hindi mo mahal yung iglesia nyo na Baptist. Tanong, kung si Kristo ang ulo ng iglesia ayon sa Efesos 5:23 at yung mga katawan tayo, sabi mo hindi mo mahal ang iglesia. Tama ba na hindi mo mahal ang iglesia na Baptist kahit ang ulo ng iglesia ay si Kristo? Tama ba ito o babaguhin mo yung sagot mo? 10 seconds. 10 seconds, proceed. Hindi ko po sinabi na iglesia ng Baptist. Ang sinabi ko po, relihiyon. Kaya wag mong akong paratangan dahil yan po'y gawain ng jablon, mamaratang. Next question, 10 seconds. Relihiyon po ang hindi po natin Next question, 10 seconds. Ewan mo kung nagkup mo sa Baptist, nagkup mo sa maturan. Sa Baptist ka na inyong kunta, yan naman kibigyan maturan. Ewan mo kung nagkup mo sa Baptist, nagkup mo sa maturan. Ewan mo kung nagkup mo sa Baptist, ewan mo kung nagkup mo. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo, wala kang binanggit na Baptist na iglesia. Hindi yun ang binanggit mong hindi mo minamahal. Pero sa video na to, Baptist yung binanggit mo na hindi mo mahal na iglesia. Tanong, nagsisinungaling ka ba ngayon sa amin ng harapan? Oo o hindi, magsisinungaling ka ulit. Hindi po ako nagsisinungaling. Ang sinabi ko po dyan, Baptist, ang context religion. Huwag mong dagdagan ng iglesia. Wala po akong binanggit na iglesia. Mukhang yatang hindi ka nakinig o talagang nagsisinungaling po kayo. Hindi ko po binanggit iglesia. I-play mo uli. Ipakita mo, iglesia ang binanggit ko. Next question. Okay, next question. Tanong ko sa'yo, ikaw ba bilang Baptist sa buong buhay mo ba? Masasabi mo bang ikaw ay malinis at wala kang nilolokong tao? Meron o wala kang nilolokong tao? Sa aral, wala ho. Dahil ako po ay nangangaral ng tunay. Pero noong ako po ay hindi pa lumago, kung may panluloko man na nagawa ay kasalanan po yon at tayo po ay pinagsisisihan natin. Pero sa pangangaral, wala po tayong niloloko. Next question. Okay, ibig sabihin, tanggap mo, sa aral wala kang niloloko, pero sa buhay meron kang nilolokong tao. Tama ba ito o hindi? Categorical. Tama noong panahon na ako po ay bago pa lang o kaya hindi pa lumago, meron po akong naloko o nagawa ko rin yan dati. Pero hindi po yan ang atin pong gawain. May pagkakataon talaga na magkakamali, katulad ni David, ni Moises, nagkamali sila. Pedro, niloko nga niya si Panginoon Jesucristo na hindi niya ginawa yung kanyang promise. Kaya may tanong ko sa'yo, lahat ba ng salita hindi nakakapagligtas o merong salitang nakakapagligtas? O lahat? Okay, lahat po ng salita, hindi po yan makapagliligtas kung yan po ay salita na small letter S. Pero yung logos na salita na tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, aral po namin yan. Walang ibang tagapagligtas, si Kristo. Pero yung salita na wag tayong ma-fall into fallacy of equivocation, letter S na maliit,
ay hindi po yan makapagliligtas. Tanong, makapagligtas ba ang salita? Hindi po makapagligtas ang salita sa impyerno. Hindi po makapagligtas ang salita sa impyerno. Sa impyerno ay hindi po makapagligtas ang salita. Sa impyerno ay hindi po makapagligtas ang salita dahil wala pong salita na tagapagligtas. Okay. Dahil wala Sabi pong mo, salita sabi mo, na tagapagligtas. walang salitang tagapagligtas. Si Kristo ba salita at tagapagligtas? Oo o hindi, categorical? Both, oo po, dahil doon po sa John 1:1, oo. Pero sa ibang talata na salita po ang ginagamit, for example, Matthew 12:37, hindi po tumutukoy kay Kristo lahat ng salita. Pero pagka ang tinutukoy po ay John 1:1 na ang logos, ang salita na ang logos at sa Revelation, makapagliligtas kasi yan po ang aral namin. Okay, ibig sabihin, tanggap mo pala na nakakapagligtas ang salita. Teka. Next question. Sige. Ibig sabihin, tanggap mo pala na nakakapagligtas ang salita. Sabi mo kasi, walang salitang nakakapagligtas. Pero ngayon, inaamin mo na, si Kristo salita at nakakapagligtas. Okay, next question na ako. Tanong ko sa'yo, yung bang mga Baptist na nagkabahabahagi, nagkaroon ng iba't ibang doktrina. Tanong, tama ba yung sinasabi ng Biblia na ang nagkakabahabahagi ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Tama ba ang Biblia o mali ang Biblia, categorical? 10 seconds po. Proceed. Hindi po kami nagkakabahabahagi iba-ibang doktrina sa mga kasamahan. May mga nagdadala ng Baptist na ibang Baptist na hindi po namin kasamahan. Kaya mali po yung tanong mo, mag-aral po kayo Time. ng 10 minutes logical time. fallacies. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng second speaker. So dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At meron tayong 150 live viewers ngayon. Shoutout sa inyo. At sabi ni Pastor Aguilos, and that truth is Jesus Christ. Sabi ni Godspeak 1, patay ka ngayon, GG. Ano pala relihiyon nyo sa demonyo? Si Kristo ang relihiyon sa unang Timoteo 3:16. Shoutout din kay Jacob Lobos, kay GM Dakutana, yung tawa nitong Mario pang-asar pangit ng spirito. Shoutout din kay Aldrin Ramos, Yare recorded. Shoutout din kay Carl Solayaw, basta MCJ, wala sa hulog, puro out of context. Sa Baktani, Bokya na si Puentes, mahina talaga. Shoutout din kay Bro Jury, hahaha, patay si Puentes na booking ang kasinungalingan. Shoutout din kay Jonathan Konoy, iba ang salitang iglesia sa relihiyon. Christian Moring, out of context, hahaha, ang lala, MCGI. Shoutout din kay Hanzo, mismatch yan, masyadong may dunong si Puentes. Shoutout din kay Rippy Lapil Jr., huli na naman si Puentes, hahaha. Shoutout din kay Alex Lindoyom, amen, galing sumagot talaga ni Pastor R.A. Shoutout din mga kapatid dito kay Azuma Miha, tumatawa lang siya, at si Liluch Labena, ang salita ng itinanim sa inyong puso may kakayahang magligtas sa inyo. Santiago 1:21. Shoutout din kay Maylene, amen Pastor from Baptist. Shoutout din mga kapatid dito kay ibang nagko-comment. Jonathan, magkaiba ang salita na logos at salita. June Bagwis Soriano, mali sa challenge yang saan ang Diyos noong nilikha ang mundo. At dito din mga kapatid kay hanap tayo ng bagong Christian, sabi niya, haha, useless maning debate mo man ni Holy Spirit si Mario. Shoutout din mga kapatid dito kay Prel Banzon, relax lang Pastor Puentes, huwag kang padadala sa linlang ng kadebate mo. Just say the truth Pastor, hindi ka talo sa pagpapatotoo ng katotohanan. At sabi niya lahat ng Baptist ay saved by grace through faith. Diyan nagkakaisa lahat ng Baptist. Art Candeno, ba't parang amats yung MCGI? Haha. Welma Nieve, ano ba yan? Pakiayos ng debate nyo. At Zuma, sabi niya pambihirang Puentes. So mga kapatid, dako tayo sa presentation ng ating second speaker, Brother Mario ng MCGI. At ang topic natin ngayon ay sino nga ba ang sa Diablo, ang MCGI o ang Baptist? Your time starts now, bro. Okay. Napansin niyo mga kasinungalingan ni Puentes, no, harap-harapan. Sabi niya,
wala daw siyang sinabing Baptist na hindi niya mahal yung iglesia ng Baptist. Wala daw siyang sinabing Baptist. Yung tinanong ko siya, wala daw siyang sinabi. Pero nilabas ko yung video. Ewan mo kung nagkup mo sa Baptist, nagkup mo sa matuhuran. Basta Baptist ka na inyong kunta, yan ang kibigyan matuhuran. Ewan mo kung nagkup mo sa Baptist, nagkup mo sa matuhuran. Ewan mo kung nagkup mo sa Baptist, ewan mo kung nagkup mo sa Baptist. Yan no, kapatid no. Wala daw siyang pagmamahal sa Baptist. Aminado siya. Hindi niya alam, Efesos 5:23, sapagkat ang mga lalaki ang pangulo ng kanilang mga asawang babae, gaya rin naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at tagapagligtas ng katawan. Si Kristo pala, pangulo ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia, tagapagligtas pa siya ng katawan. Sa makatuwid, wala raw siyang pagmamahal sa iglesia, sabi niya kaganina. Nako, Pastor R.A., mapapaiya mga Baptist ngayon. Tapos tinitira niya pa yung sa MCGI, sabi niya, sa Diablo daw ang MCGI, narinig niyo, sabi niya, pakinggan natin siya. Yan, nakaisa sila dyan. Yan po ay patunay na maganda pong maging MCCI. Kung sabihin na yan po ay patunay na maganda pong maging MCCI. For example, kay Soriano, nagkakaisa sila dyan. O kakaisa sila dyan. Okay, yan no. Sa tinanong ko siya kaganina, sabi ko, lahat ba ng sinabi mo patungkol sa MCGI katotohanan at dapat ka namin paniwalaan? Sagot niya, yes, dapat akong paniwalaan. Sabi niya, nagkakaisa sila dyan. Yan ay patunay na maganda MCGI, yung kay Soriano, nagkakaisa sila dyan. Lamon ka na sa paksa mo. Followers pala to ng MCGI, si Puentes. Sabi ko pa sa kanya, yung salita ba nakakapagligtas? Sabi niya, walang salitang, sabi niya, hindi raw nakakapagligtas ang salita, sabi niya. Yan, pakinggan natin siya, Sagitin mong tanong, makapagligtas ba ang salita? Hindi po makapagligtas ang salita sa impyerno. Hindi po makapagligtas ang salita sa impyerno. Sa impyerno ay hindi po makapagligtas ang salita. Sa impyerno ay hindi po makapagligtas ang salita dahil wala pong salita na tagapagligtas. Dahil wala pong salita na tagapagligtas. Okay, sabi niya, no? Wala pong salita na tagapagligtas. Pero kanina, sabi niya, si Kristo raw tagapagligtas na salita, yung logos. Sa makatuwid, kinakain niya yung sinabi niya. Wala daw salitang tagapagligtas. Napakasinungaling mo sa amin, harap-harapan. Kaya nung tanungin ko siya, yung salita ba nakakapagligtas? Sabi niya, si Kristo daw nakakapagligtas yung salita. Sabi niya rito, walang salitang nakakapagligtas. Sa makatuwid, generally mo, walang salitang nakakapagligtas. Malinaw. Nagulat ka ngayon, si Kristo pala, tagapagligtas. Pinost ko kasi to sa FB, kaya nakahalata siya. Kaya nakaready na siya. Si Kristo pala, tagapagligtas. Pero nung una, wala yang alam Tapos ngayon, no, nilabas niya yung video ni Soriano. Ang nakasulat doon, ang sabi doon sa video ni Soriano, 2,000 years, hindi kami ang tunay. 2,000 years, sabi ni Soriano. Pero wala siyang sinabi na in our time, hindi kami tunay na church. Wala namang sinabing ganun 2,000 years, hindi kami tunay. Kasi nga, matagal nang nakatayo iglesia, wala pa kami nun. Wala naman siyang sinabing, ngayong panahon, hindi kami tunay na iglesia. Ngayong panahon. Wala naman sa video mo Tsaka yung video mo, matagal na, luma na yan. Alam na yan. Edited yan. Hindi obra yan. Ito hindi edited Kung ilabas doon, nandito si Pastor Alexander, tatanungin natin kung talaga nagsisinungaling. Tapos papasok ako doon kasi 10 minutes mo yun Diyan ako ng 10 minutes. May papasalitain po ako bilang aking referensya. Sabay yun. Tapos kwento ko lang na ice cream business daw, boba business, yung pala, dadalhin lang yung pera ko sa Cebu, tapos ngayon humihingi ng pambili ng rep, tapos in between kulang daw ang pambili ng kuryente, binigyan namin 2 beses, tapos ngayon, ang hiling ko lang wag akong kalabanin sa faith dahil meron kaming personal na deal, kinalaban pa rin ako. Ito ngayon, sinungaling daw ako habang kinarakot niya yung pera ko. Yan lang, di ba?
Lahat ng yan, meron kang resibo sa kanya, bro, Pastor Alex. Meron. Meron lahat. Kaya doon pa lang sa message niya kay Aladdin, yung pinsan ko. Meron siyang message doon, bro. Kailangan ko ng pang ano. Nakalagay yan. Screenshot lang yun. Yari na siya, di ba? Oo, yari na siya dun. Bagsak siya dun. Oo. At saka ito pa ang ano, meron pang netizen, concerned citizen na sinabi sa akin, na tumawag sa akin, hindi ko kakilala. Sabi niya, Pastor, ganyan din ang ginawa niyan sa amin. Nag-Bible study, tapos kailangan daw ng ride, humihingi sa amin ng pan-down payment sa motor. Sabi ganun. Sabi ko talaga, hindi ko kilala to ha. Kumbaga, talagang yun talaga siya. Ganun talaga siya. Kurakot. Ganun talaga siya. Kurakot. Patay! Ito, namemera talaga si Pastor Puentes. Namemera talaga siya. Namemera talaga siya. Tsaka naramdaman ko na yan. Nagla-live kami ng dalawa. Hindi siya lumabas. Sabi ko, ba't kaya hindi lumabas si Puentes? Tapos, nung sinabi ko, hindi na ako kumibo, nag-follow up sa akin. Sabi niya, Pastor, pasensya na ha. Nasunog kasi yung battery ko, kailangan ng palitan. Kaya kung ano man yung magagawa mo, kahit battery lang. Sabi nga. Hindi ko na binigyan yun kasi ang dami na niya nakuha sa akin. Hindi ko na binigyan yun kasi ang dami na niya nakuha sa akin. Gutom na apologies lang to. 10% ang hinihingi. Matapos akong kurakutan. Gutom na apologies lang to. 10% ang hinihingi. Matapos akong kurakutan. Ganun na ang ginawa sa akin. Ayun, kaya kami uminit. Ganun lang. Ngayon, kung sasabihin pa... Okay. Sabi ni Pastor Alexander, no, gutom na apologies lang to. 10% ang hinihingi. Kasi nga, hindi ako may sabi niyan. Si Pastor Alexander, siya ang kausapin mo. May mga ebidensya sa laban sa'yo. Nangurakot ka. Pinirahan mo si Pastor Alexander. O sino sa Diablo ngayon? Yung MCGI? O si Pastor Puentes? Kaya wag mo kaming paparatangan sa Diablo kami. Dahil maraming ebidensya laban sa'yo na namemera ka. Special Ayan o. announcement ko to. Kay... Objection po, moderator. Objection. Okay, nasasaktan na. Wait lang bro, Mario ha. Pa-off muna bro. Pastor? Pastor, moderator, ground for cyber yan. Isa cyber natin si Alex. Pero ito po, personal. Meron po tayong rules na wala pong ano sa personal eh. Wala naman tayong sinasabi patungkol sa personal. Objection din ako, counter din ako. Wait lang. Makinig ka muna. Wala tayong sinasabi po patungkol sa personal kasi hindi po yan ang ating pinag-uusapan. May rules tayo, moderator eh. So, wala po sa tema po yung sinasabi po niya. Ayos po tayo. Bro, counter objection doon? Okay, ang counter ko kasi, patutunayan sa Diablo eh. Siya ang may gusto nitong paksa na to eh. Huwag siya tumakbo. Kasi siya ang may gusto nito kung sino sa Diablo eh. Kaya pinapakita ko yung mga pinagagagawa niyan sa Diablo. Para malaman ng tao, Okay. Diablo ang Baptist. Okay, so ganito mga kapatid ha. At ito, first time itong nangyayari mga kapatid. Actually, ginagamit ni Brother Mario yung mga ganyan to prove daw na sa Diablo. However, kay Pastor Ray Andito, this is too personal and libelous pa. So mga kapatid, hindi ko ginagrant. Bro Rasa, kay Bro Eli rin eh, Oo. pinersonal niya eh. Naglabas siya mga video. Harapin niya. Kaya nga. So ang gusto ko lang mag-object naman kayo. Pwede namang mag-object din both side mga kapatid. Pero dito kasi kapatid nagiging personal and we are also bound sa mga laws of the land mga kapatid. At siguro hindi ko muna papayagan na mabanggit yan. I think na nadinig na naman Pastor Brother Mario. So you can Okay, sige. punta ka sa Ilang next minutes pa? argument, bro. Okay, sige. For 3 minutes and 3 seconds, bro. Okay, sige no. Hindi na tayo doon pupunta kasi ang ayaw ko lang, yung gagamitan mo kami ng video sa amin ng MCGI laban sa amin na mga inedit. Tapos pag ikaw lalabasan ng video, magagalit ka. Pupunta ka sa dimandahan. Huwag ganun. Kung gusto mo ng aral sa aral, dapat hinarap mo ko ng osas, ikapo. Hindi yun sa demonyo. Kasi kung papatunayan sa demonyo, valid tong mga nilalabas kong video. Pero hindi ako may sabi nito.
para mapatunayang sa demonyo kayo. Ngayon, eto na lang ang ilalabas ko. Narating mo lang ba, Jobs? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita ko sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kaysa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Makinig, Jobs. Makinig, yung mga tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos na mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. Huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka, sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo. Nakita mo na, Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Ni hindi kayo makatayo? Iyang hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa. Yan, no, mga kapatid. Isang pastor namimilit, pwersahang hinihingian ng ikapu ang mga miyembro. Baptist po yan, mga kapatid. O, sino sa demonyo? O, pwersahang humihingi ng 10%. Kaya sabi ni Pastor Alex gutom na apologies lang yan, 10% ang hinihingi. O, hindi ako may sabi niyan. Record, ano yan? Nasa FB yan, kalat yan. Pastor yan ng Baptist. Oh, sisisihin mo ba yung mga nagkalat niya, mga miyembro ng Baptist? Kasi nga, harap-harapan, nang nang namimilit siyang humingi ng ikapu. Oh, yan ba kapatid? Sa Diablo ba yan o sa Diyos? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stand ng ating second speaker. So dako tayo sa ating 10 minutes na first cross ng ating first speaker. Pastor, your time starts now. Okay, una kong katanungan. Sa mga video na ginamit ko kay Soriano Mario, meron ba akong personal attack doon? Meron, wala? Meron! Kasi I'm not the true church. Buong iglesia, pinersonal mo. Hindi kami totoong iglesia. Ginamit mo yung video, ang sabi doon, I'm not the true church 2,000 years ago. Hindi sinabing in our time. Kaya ginawa mo buong iglesia, pinamamalian mo, hindi totoong iglesia. Kasamaan yan eh. Okay, kung pamalian ko ang iglesia po ninyo, tinabi ko po na hindi po kayo tunay na iglesia. Personal attack ba yon? Yes or no? Yung sabihin mo, hindi. No, Sige. pero nung labasan mo ng video, yan, isa yung personal attack kasi gumagamit ka ng video na edited, na mga inedit ng mga tao, tapos palalabasin mo, yung buong iglesia, hindi totoong iglesia. Personal attack yan, nilalahat mo buong iglesia. Ibig mong sabihin, bagka personal nilalahat. Tama? Mali? Hindi lang nilalahat. Kahit basta gumamit ka ng video, tapos pamalian mo ang isang iglesia, atake yan sa iglesia eh. Inaatake mo buong iglesia. Kaya kung nilabasan ka ng video, huwag kang magalit. Huwag mong dalhin sa mga, kay cyber ano yan, para ka, matuto kang humarap sa argumento. Huwag kang Okay, tatakbo. tanong. Pinakita mo yung mga personal attack ni Alexander na bulaang pastor. Tanong ko sa iyo, meron ka bang ebidensya doon sa mga sinasabi niya? Meron, wala? Meron. Dito, gusto mo ilabas natin eh. Dito, sige, may chat ka dito papakita natin. Ayoko sana, pero gusto mo, walang problema. Ito lang sa message. Sabi mo meron. Sige, tumanong ka. Ayoko kasi, ikaw may gusto eh. Okay, sabi mo meron. Okay, meron kang sinagot, meron. Okay. Ngayon, tanong,
para po sa iyo, dahil meron kang sinasabi po dyan, yan ba ay katotohanan na galing kay Alexander Santos o katotohanan galing sa akin? Katotohanan to galing sa iyo. Kasi ikaw na rin umamin sa debate nyo eh. Sabi mo, hindi ka nga nagbigay ng rep eh. Oh, nagdebate kayong dalawa, sinabi doon ni Pastor Alexander, hiningan mo pa nga akong pambiling rep eh. Sabi mo, hindi ka nga nagbigay eh. Oh, may record yan ha kay Rasa oh, sa debate nyo ni Alexander. Ikaw may sabi. Umamin ka. Okay, next question. Ang sinabi mo po, meron kang pinakitang video na sinabi ko, hindi ko mahal ang iglesia. Tanong, sa video mo, nabanggit po ba yung salitang iglesia, yes or no? No, binanggit mo, Baptist. Kaya nga di mo mahal ang Baptist, sabi mo eh. Iglesia nyo yung Baptist eh. Ibig sabihin, di mo mahal ang Baptist. Kung di man iglesia, tinutukoy mo doon yung mga tao, Baptist rin. Sa Biblia, templo yun ng Diyos. Ibig sabihin, di mo rin mahal ang mga tao. Kasi templo sila ng Diyos eh. Kung kayo tunay na iglesia, Baptist, hindi mo mahal mga tao. Halimbawa lang. Hindi mo mahal ang mga templo ng Diyos. Hindi mo mahal ang Baptist eh. Next question, yung bang Baptist relihiyon o hindi? Hindi. Utos yun. Mateo 28:19. Bautisbuhan nyo sila sa pangalan ng anak. Tsaka ano yung pangalan nyo ni Juan Bautista. Hindi yung true church. Di pangalan ng iglesyang panambahan yun. Kasi wala kang mababasang Ecclesiam Baptizo sa original na Greek koine. Kahit saan ka pumunta, walang Ecclesiam Baptizo, walang true church. Okay. Yung yun bang iglesia at relihiyon maparehas o hindi parehas? Hindi parehas. Yung reliyon, binubuo yun ng mga tao eh. Yung iglesia, bahay panambahan yun, dalawa yun. Isang literal at isang spiritual ayon sa unang Korinto 3:16. Yung literal na panambahan, doon kaanib si Sostenes sa unang Korinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay pinapaging banal kay Kristo Jesus. Yon, kaanib si Sostenes doon. Ecclesian to kayo yung Greek. Anong Greek lexicon na yung relihiyon ay binubuo ng mga tao? Anong Greek lexicon po yun? Dito yon sa Santiago, sinabi, ang dalisay na reliyon ay ang paggawa ng mabuti. Ang gumagawa ng mabuti, mga tao eh. Objection mo. Pastor, anong objection? Unresponsive po ang aking tinatanong kasi sabi niya yung daw relihiyon binubuo ng mga tao. Kaya ano ang Greek lexicon na yun po ang kahulugan ng relihiyon? Ginawa ang sinabi po niya Santiago. Hindi po yan Greek lexicon. Ano ang kategory po ay Greek lexicon po, Bro Ras? Okay. Counter objection meron ba? Counter objection ako, sumasagot ako, tapos ayaw niya yatang tanggapin yung sagot ko. Sabi ko sa aklat ni Pedro, ang dalisay na relihiyon ay paggawa ng mabuti eh. Mga tao gumagawa ng mabuti. Okay. Lahat gumagawa ng mabuti, Ephesians 3:6. Okay. Ang mga hentil ay tagapagmana at kasangkap ng katawan. Okay. So ganito, judgment muna natin mga kapatid ha. So ang question na hinihingi dito yung ano daw yung Greek lexicon. However, ang sagot ni Brother Mario kanina ay yung Santiago. Ngayon mga kapatid, either that is true or not na Santiago yung lexicon, pero tinatanggap ko pa din yun as a valid answer naman. At Bro Mario, proceed ka ulit bro sa sagot mo yung sa Santiago. Okay, sabi kasi sa Biblia, no, ang dalisay na relihiyon ang paggawa ng mabuti. Ang mga tao binubuo ng isang nabubuo yan sa isang katawan. At pag nabuo yan sa isang katawan, yung relihiyon, iglesia yan. Okay. Next question. Ito bang taga-Korinto, ito ba ay tunay na iglesia? Yes or no? Yes, tunay na iglesia yan. Unang Korinto 1:1, sabi nga diyan, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ni Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Iglesia yan, panambahan yan. Kaya nga ginamit diyan iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Singular, hindi plural. Next question. Sabi mo, oo, tunay na iglesia. Tanong, yun bang taga Korinto na tunay na iglesia, nagkabahagi ba o nagkakaisa? Nagkakaisa yan, syempre. Pero may mga pagkabahagi. Pero inaayos yan. Kaya tinuruan nga silang maging sakdal Colosas 1:28 Maging sakdal na kagaya ni Kristo. Pero hindi kagaya nyo. Paiba-iba kayo ng doktrina. Hindi ganun sila. Kagaya nyo. Kaya hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Galatians 5:20-21 Wala kayong Next question.
Tanong ulit, sabi mo, nagkakaisa pero may pagkabahabahagi. Alin ba sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1? May pagkakabahagi o nagkakaisa? Pareha sagot ko. Parehas. Pag nagkakaisa sila, pero nagkaroon sila ng pagkabahabahagi, pero inayos ni Pablo. Kaya nga tinuruan sila Galay sa 5:20. Ang sino man may hidwaang pananampalataya, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pinaalalahanan sila ni Pablo yung mga taga-Galacia. Hindi kagaya nyo, hanggang ngayon bahabahagi pa rin kayo. Hindi kayo nagkaisa at nagkaayos. Next question. Sinaway nyo si Pablo, sinuway nyo. Next question. Yun pong sinasabi sa video ni Eliseo Soriano na marami po siyang naiturong naitamang mga maling perception bago siya mamatay. Okay, tanong. Yung bang nagturo sa kanya ng mga mali, tunay ba na iglesia yon? Yes or no? Tunay. Yes or no? Yes, tunay Yes. yun. Ang katunayan, nakasulat yan sa Zacarias Ito, babasa ko Sabi sa Isaiah 29:24, namamali sa diwa, nakakarating sa pagkaunawa. Wala naman kasing perpektong tao Kaya yung tao nagkakamali, pero yung aral laging tunay yun. Hindi mo yun alam Next question. Okay, next question. Sa aling iglesia si Eliseo Soriano na bautismuhan? Aling iglesia yon? Sa Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Nabautismuhan yun. Ito, titignan natin saglit lang sabay, hindi ko nabautismuhan yun si Soriano doon kay Nicolas Perez. Iglesia rin yun ng Diyos Parehas lang yun Okay. Next question. So, si Nicolas Perez, aling iglesia nagbautismo po sa kanya? Aling iglesia ang nagbautismo kay Nicolas Perez na siyang nagbautismo kay Eliseo Soriano? Si Nicolas, 10 seconds ako. Si Nicolas Perez, umanib yun sa iglesia. Kasi yan ang sabi sa Hebreo 10:32, kami mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Kaya umanib siya. Next Ngayon, question. unang Korinto 2, 10 seconds. pinayagan yun ng Espiritu Next Santo question. na magbautismo. Next question. Paano ba umanib sa iglesia ng Diyos? Sa pamamagitan ng bautismo o sa pamamagitan ng pag-aangkin? Categorical. Bautismo. Sa pamamagitan ng bautismo. Bautismo. Acts yan ng 2:36 Sabi diyan, tatanggapin niyo yung kaloob ng Espiritu Santo. Pag nakaanib ka doon, papabautismo ka. Pag natanggap mo yung kaloob ng Espiritu Santo, Roma 8:11, yan na nagpapatotoong ligtas ka. Yan ang bubuhay sa iyong katawang may kamatayan. Pag nabautismuhan ka sa totoong iglesia, Next at question. yan ay iglesia ng Diyos, Last- hindi baptist. So, 40 seconds. aling iglesia ang nagbautismo kay Nicolas Perez? Aling iglesia yun? Iglesia ng Diyos, mga Iglesia ng kaanib Diyos. nga mga kaanib nga Unang Korinto 10:32 umanib. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, umanib kami. Hindi kami nagtayo kagaya nyo, Hebreo 8:2, tayo ng tao, awit 127 verse 1. Next question. Walang kabuluhan kasi pangalan niya ni Juan Okay, Bautista, tanong. utos Next yan Tanong. Baptist Tanong, sinong tao ang nagbautismo kay Nicolas Perez na taga-iglesia ng Diyos? Sino yon? 10 second ako. Proceed. 10 second ako. Baka tanungin niya pati lolo ni Nicolas Perez kasi hindi naman ako umabot sa panahon na yon. Ang kinikilala ko si Brad Eli na sugo. Pero hindi ako umabot sa panahon ni 10 minutes time. Okay. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. So, napakaganda, mga kapatid, ng ating debate ngayon. Meron tayong halos 170 plus mga kapatid na live viewers ngayon. Shoutout sa inyo at meron tayong halos 500. 500. Huwag ka munang mag-share. Huwag ka munang mag-share, baba. Kasi bumabalik yung Kasi boses. bumabalik yung boses. Basta, ayan. Mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. At dito kay Elisa Bactani, pinagsisisihan na ni Puentes ang hamon niya. Shoutout din kay Erwin Abaliana, founder New Aral. Ang sabi niya, hindi kayo totoo. Shoutout din kay Joanna May. Lumabas kayo ng video about sa topic, wag personal, pambihirang Mario. Shoutout din kay Pastor Aguilos Aguroy, kurog na si Mario. Shoutout din kay Pitik ni Kuya GM. Pwedeng kasuhan yan si Mario. Ryan Rivera, huwag video kasi para hindi video din ang ilatag sa'yo. Shoutout din kay Sisilog, debate gani gamit og Bible Mario. Shoutout din kay Christian Moring, sampahan niya ng kaso, wala palang alam sa debate yan Shoutout din kay Aldrin Ramos, sabi ni Puentes dapat pala din siya dapat
di na siya lumaban sa MCGI. Shoutout din mga kapatid dito kay Iliana, ayusin mo muna. Dito din mga kapatid kay Eugene Lamban, layo ng topic yung wish bus nga, yung kanta, yung iba para sa addict pero pinapayagan ni Daniel para sa pera lang. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon, relax lang mga bro. At shoutout din mga kapatid dito kay Mado, hindi biblical ang kalaban mo Pastor Ray, hindi marunong mag-debate ang kalaban mo Pastor Rayan Puentes. Shoutout din mga kapatid kay Ray Pilapil Jr., nakakahiya si Pastor Puentes pero naawa din ako. Shoutout din mga kapatid kay Godspeak 1, meron putol-putol mo Puentes. Shoutout din mga kapatid dito kay Jade Sumili Mario, cyber libeling yan ginagawa mo without any evidence, puro chismis lang yan. At shoutout din mga kapatid dito kay Madu Nukos, walang alam si Mario sa Bible, personal attack ang sa kanya. Mark Ray Balani, Rasha, sabihin mo mali sila pareho. Hanzo Zhang Butatae, hindi MCGI ang nagbautismo kay Perez. At yun mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito Pastor, yung share screen mo, tapos pa-mute mo na bro Mario ha, para hindi mag-feedback bro. Okay. Prepare ko lang. Proceed bro. Alright, so una sa lahat, wala po tayong tinirang personal, pero dahil ang MCGI po, yan pong relihiyon na yan ay talagang magkikreate yan ng galit sa kapwa. Kahit sinong MCGI na sasabing lumabas dyan, talagang sila po'y galit sa mga kapwa-tao. Tinocross-examine natin kung meron ba tayong tinirang personal. Sabi niya, tinira niya ang iglesia. So itong talagang taong ito ay talagang napakasinungaling, katulad po ng puno po niya. No, makikita niyo po yung sabi po sa Biblia na makikita niyo, they shall know them by their fruits. Ito ang mga bunga ng MCGI. Una, galit na galit sa kapwa, na namamaratang at naninira. Okay? So ito ang sabi ko, yung mga akusasyon ni Alexander Santos na bulaang pastor ng pastor-pastura na wala namang miyembro at wala namang sending church, wala naman siyang mga about sa mga patunay na siya po ay pastor, talagang pinaniniwalaan ni Mario yun dahil yun po ay paninira sa atin. Now, kung ating balikan ang argumento mga kaibigan, mga kapatid, kung ipagpalagay natin na talagang sisirain niya ang ako mismo, ay ang tema natin, iglesia, paano kung sisirain mo ako o kaya yung isa pang pastor na pinakita mo na hindi naman namin kasamahan, kung pagpalagay natin na yung ang argumento mo ay masama o nakagawa ng masama, so mananatili ba na kayo ba ay sa Diyos? O ito bang iglesia na ito ay para sa sa diablo na ba dahil merong isang tao o kaya iilang tao na nagkakamali? Wala Mario, wala kang talagang hindi mo mapatunayan, ma-refute yung aking arguments at wala kang sinasabi, puro naman pa paninirang puri at yan po ay gawain ng mga hindi sa Diyos. Pakinggan natin ito, no? Lahat ng sinasabi po ng Suryano na ito, siya mismo ay umaamin. Hindi ko po siya sinisiraan, personal, anuman, no? Hindi niya alam kung ano yung personal. Kahit personal, hindi niya alam. Ito. Ngayon, ang sasabihin ko sa iyo kapatid ganito. Sabi mo, ba't hindi ko masabing ligtas na ako? Ba't ang mga taga-datindahan hindi masabing ligtas na ako? Tapos, ang binasa mo, yung 8. So, may baptist na nagtanong, hindi niya talaga masabi na ligtas siya. So, aral po yun, hindi po yun personal. Kasi kung personalin natin, marami tayong ipe-personal po dito. Pero aral kasi tayo dahil tayo ay may banal espiritu at sa Diyos tayo. Do magkakamali tayo. Una sa lahat ay kasinungalingan. Dito po, ang sa Diyos nagtuturo ng katotohanan, pero ang MCGI po kasinungalingan. Sinasabi ni Mario kanina, sinabi ko daw na hindi ko mahal ang iglesia, ang Baptist Church o Baptist na iglesia. Hindi ko po sinabi yun. Umamin siya na hindi ko raw sinabi. At ang sabi pa niya, yung pangrelihiyon daw ay mga tao. Ganyan po. Ganyan ang ignorance po ng mga MCGI na ito. Hindi nila alam na ang relihiyon ay triskeia at yan po ay mga gawain ng tao, worshiping, observance, ceremonies. Yan po ang triskeia. Pag Greek pa. Pag Greek pa mukhang parang may alam sa Greek.
Pero at least pamumuntos lang naman ang alam nito. Wala namang tunay, matibay na argumento. Nagtuturo ng katotohanan. Pero yung puno at saka ito si Mario ngayon, ang chismis ang kanyang itinuturo sa atin. Ha? Ang ginagamit ni Alexander Santos, lahat yun, atin na yung nasagot, binalikan uli. Bakit? Galit na galit si Alexander Santos dahil siya po ay nabutata sa aral. Galit na galit na personal. Pero yun ang pinapakita sa atin na hindi po tayo matitinag kung ganon. Ito pakinggan natin mismo. Ang Biblia po ay, ang Iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan yan. Ngayon, si Soriano, bautismado sa suhay, na si suhay naman, si Perez, na siyang nagtayo ng suhay, bautismado sa INC. Nagsisinungaling sa Iglesia daw ng Diyos, nakaanip si Perez, pambihira ka, Iglesia ng Diyos ka dyan. May Iglesia ba ng Diyos na nagtuturo ng mali-mali? Anong sabi ni Soriano? Mga mali ay naitama. Ang tanong, natama ba lahat? Namatay na. Ngayon, ito, John 14:6, sabi ni Jesus Christ, ako ang katotohanan. Again, ito naman, sinasabi ng Apostol Pablo, hindi kami nagsisilakad sa katusuhan at nagsisigamit man ng may daya ng salita ng Diyos. Ito, tingnan niyo pandaraya. Kahit nga sa akin na video, kahit sinasabi ko pa, dinaya pa. Fallacy of equivocation, hindi raw ang salita hindi makapagliligtas. Natural ang salita, pero hindi po, ang sabi ko, walang salita. Hindi ko po sinabi na ang salita, lalo na po sa uno-uno ng Juan. Bakit po? Dahil hindi niya alam ano po ang fallacy of equivocation. Lalagyan niyo ng talata na hindi makapagliligtas ang salita, tapos Juan 1:1, and alam natin si Kristo yon. Pero ang salita ginagamit, pamumuntos. Yan lang ang alam ng NCGI. Wala kasing alam eh. Sabi niya, nagkakaisa daw, pinakita niya, sinabi ko daw kagandahan ng MCGI. Hindi ko po sinabi, sinungaling talaga yan. Ang sabi ko po, nagkakaisa rin ang MCGI. Bakit sila nagkakaisa? Dahil iisa lang ang utak na gumagana sa MCGI. Dahil itong mga taon, mga aliporis, wala naman sila. Minimemorize lang nila yung mga argumento nila, yung mga talata. Pero ang pinakautak dyan, yung puno. Pero nagtataka ako, itong Mario na ito, sabi niya, nagkakaisa kuno sila. Ano ang sabi ni Rason? Wala na silang debate ngayon dahil debating walang kibuan. Pero ito, matigas ang ulo. Nakikipagdebate siya, tapos sasabihin niya, tunay sila, pero sinusuway niya yung puno nila. Tingnan yung utak nito. Tingnan niyo po ang panluloko ito, sa deception sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po, pakinggan niyo. The proof is Philippians 2:12. It says, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out. Did you notice that? What is it? Work out. Much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Do you have to work? We have to work for our salvation. It is true. In the cross, our Lord Jesus Christ said, consummatum est. Kita nyo, we have to work for our salvation. Ang nakasulat work out, pero ginawa niyang you have to work for. Pamimilipit sa salita ng Diyos. Gawain niya ng diablo, hindi po yan gawain ng salita ng Diyos. Di ba? Work out ang nakasulat. Sabi, we have to work for our salvation. Naging work for ang work out. Palibhasa, hindi naman po, ewan ko kung alam po niya ang kaibahan ng work out sa work for. Ito, ubod ng kasinungalingan. Ano po sinasabi? 3 minutes. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, these are the Baptist pastors, shall be likened unto a foolish man, a murun, which built his house upon the sand. And the rain descended, and floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So there is a great fall that is forthcoming for all those who do not want to do good works anymore. They just want to hear. And they say that I believe in you. I accept you as my personal Lord and Savior. Lord, hallelujah, 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 glory, glory, etc. But to do good works anymore, no more. Just give your tithes and you are saved.
ubod ng kasinungalingan. Just give your tithes and offering. Just give your tithes and you are saved. To do good works anymore, no more. Ganyan po kasinungaling. Tapos sasabihin niyo sa Diyos kayo, mambihira kayo. Tingnan niyo po ang nagmana itong Mario na ito. Saan nagmana? Okay? Saan nagmana? Sabi daw ng Baptist, hindi tayo sa good works. Pambihira, Republic Act number 11897 na nagde-declare ng second Thursday, January, every year na special working holiday na National Baptist Day. Ano ang nandito? Ang Baptist ay nire-recognize na nag-build ng character in individuals and churches that proclaim, teach, and share biblical principles for the betterment of society. Pero anong sabi ni Soriano? Hindi raw tayo nagtuturo ng good works. No more good works. Wala pong tayong turo na gano'n. Yan po'y pamimilipit, pamamaratang at pagsisinungaling dahil ang turo ng Baptist sa kaligtasan, tayo po ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngunit pagkatapos maligtas, meron po tayong gawang mabuti, kaya nire-recognize tayo. Sila walang nagre-recognize nito. Bakit po mga kapatid? Dahil again, ubod po ng kasinungalingan po mga kapatid. Ayan Baptists believe good works are necessary, evidence and fruit of salvation. Kahit saan tayo titignan natin yung mga aral, turo natin, wala po tayong sinasabi na hindi po tayo gagawa ng mga mabuti. So dito po mga kapatid, malinaw po na ang MCGI ay sa dyablo. Una sa lahat, yung kanyang ginagawa mga kaibigan, na sinasabi po sa atin ngayon, yung argumento niya, puro personal attack. Pero hinahamon kita na ipakita mo yung lahat ng mga sinasabi ni Alexander Santos na Bulaan ay totoo yon na humingi ako ng ref. Dapat nakasulat yan. Tapos yung mga sinasabi niyang parata. Dahil again, kakasulat po yan. Next question. Okay, Amen. so dako tayo sa second cross. Brother Mario, proceed bro. 10 minutes. Pa-unmute bro. Yan, sabi mo, pakita ng ebidensya. Yan, tanong, tama ba ito na tumanggap ka ng pera kay Pastor Alexander, pambayad sa kuryente? Tama ito o mali? Categorical. Tama po yan dahil ang hindi po ako humingi. Okay? Ipakita mo sa akin na humingi ako. Ang sabi po niya, siya po ay kusang nagbigay. Hindi po ako humingi. Pag makakita ka, maipakita mo na humingi ako, tama ka. Pero pag wala, sinungaling kang bata ka at mana ka kay Soriano. Next question. Next question. Tanong, yan bang mga panloloko mo? Yan ba ay paninindigan mo? Yes or no? Categorical. 10 seconds. Wala po akong niloloko. Lahat po ay akin pong, yan po ay transparent at akin pong sinasabi lahat ng katotohanan. Kaya wala po akong, si Soriano lang ang nanloloko dito at ikaw. Okay, tanong, yan bang mga sagot mong kasinungalingan? Dapat ba namin paniwalaan yan? Yes or no? Categorical. Next question, 10 seconds. Yan po ay loaded question. Hindi niyo po ako mapupuntusan dyan. Wala po akong niloloko. Wala po akong sinasabi. Puro po ito katotohanan. Next question. Tanong, sa dami ng mga niloko mo at mga nailigaw mo ng mga tao, tanong, dapat ka pa din ba namin paniwalaan? Yes or no? Categorical. Next, 10 seconds ulit. Loaded questions, complex question. Wala na siyang maitanong. Puro na mga loaded questions at complex question fallacy. Ganito na lang ang sabihin mo. Paano kung may maipakita akong resibo na nangurakot ka kay Pastor Alexander? I-deny mo pa ba? Yes or no? Paano kung may maipakita akong resibo na nangurakot ka kay Pastor Alexander? I-deny mo pa ba? Yes or no? Pag sinabi niyang 10 seconds, talo na sa doon. 10 seconds. Sagot, yes or no? Again. Pakitanong po. Wala pong tanong eh. Tanong. Pag may maipakita siyang resibo, i-deny mo pa ba? Kung may maipakitang resibo si Pastor Alexander, i-deny mo pa ba? Yes or no? Categorical. Time stop po na mga kapatid ha. So, meron tayong sa ating rule bro na yung kung meron or kung papaano, mga ganun. So, you can rephrase muna your question bro. Huwag mo lang umpisahan muna sa kung bro Mario. Proceed bro. Okay, sabi niya kung may maipakita siyang resibo, i-deny mo pa ba? Yes or no? Categorical. Kung pa rin, moderator, kung pa rin eh. Again bro,
i-rephrase mo lang, wag mo lang umpisa ng kung, bro, para hindi siya challenge question, bro. Tanong, pag may maipakita siyang resibo, i-deny mo pa ba? Yes Again- or no? again, bro. Categorical. Again, bro, challenge question pa din, bro, yung pag ba. So, you can rephrase again, bro, yung question mo, bro Mario. Next question na lang. Nahihirapan na eh. Sinungaling din ba si Brother Aladdin na humingi ka ng pangbayad ng kuryente ninyo? Sinungaling din ba kamo si Brother Aladdin? Ganun ang itanong mo sa kanya. Sabi mo, Tanong, sinungaling ba si Brother Aladdin nung manghingi ka ng pambayad ng kuryente nyo? Sinungaling si Aladdin? Yes or no? Categorical. Yes, sinungaling Yes. po siya dahil wala po siya maipakita na sinasabi po nang hingi ako. Ang sabi ko po, let's pray na meron po kaming pangangailangan at hindi ko po sinabi, bigyan niyo po ako ng ganito, ganyan. Wala po kong sinabi, pag may maipakita yan, tama yan. Pero pag wala, sinungaling kayong lahat. Pakita mo, Mario. Go ahead. Next Ibig question. sabihin, hinihingan ka pa niya ng pambayad sa kuryente nila. Sarili nilang problema, ikaw pa pinagbabayad sa kuryente nila. Totoo yun. Totoo yun. Totoo. Sabihin mo sa kanila, nagbayad ba ng kuryente sa inyo si Pastor Alexander galing kay Aladdin? Ngayon, kung sasabihin niya na sinungaling yan, talagang matindi ang kademonyohan niya. Okay, tanong. Nagbayad ba ng kuryente si Aladdin sa inyo? Yes or no? Categorical. Hindi po. Hindi. Hindi po siya nagbayad. Ako po lang bayad. Hindi po ako nang hingi. Yan po ay kusang ibinigay sa amin. At wala po kayo maipakitang message na ako po'y humingi. Pag meron kang maipakita, anak ka ng Diablo. Pag wala, anak ka pa rin ng Diablo. Next question. Ganito lang Next question. sabihin. Paano kung may maipakita akong resibo na nangurakot ka kay Pastor Alexander? I-deny mo pa ba? Yes or no? Paano kung maipakita ko yung resibo na nangurakot ka kay Pastor Alexander? Pag sinabi niyang 10 seconds, talo na siya doon. Di ba? 10 seconds. I-deny mo pa ba? Yes or no? I-deny mo pa ba? Yes or no? Yes or no? Anong i-deny? Ano yung tanong? Hindi po sa video. Ang tanong po, form ng Kung question. pag merong naipakitang resibo na nangurakot ka, sabi ni Pastor Alexander, i-deny mo pa ba? Yes or no? Siya may sabi eh. Di-deny mo? Yes or no? Wala pa rin pag pa rin. Again, bro, wag mong umpisan sa pag, kung, or papaano, bro, ha, Mario. You can change Okay, your... next question na lang ako. Hirap Proceed, ka bro. dun eh. Hirap kang sumagot dun eh. Hirap kang Ito sumagot pa eh. isa. Ito pa ang isa. Paano kung mapatunayan ko na may resibo na humingi ka ng pambayad sa kuryente? Sinungaling pa rin ba si Pastor Alexander? Yes or no? Paano kung mapatunayan? Sinungaling pa rin ba si Pastor Alexander? Yes or no? Yes, napakasinungaling yan. Dahil hindi po resibo ang basihan, kundi yung panghihingi. Kung ikaw po'y nagbibigay, tapos may resibo ka, okay yun. Pero pagka mapakita mo nang hihingi ako, yan, wala kang maipakita, Alexander, dahil demonyo kang pastor na bulaan ka, at puro ka paratang. Kaya hintayin mo yung kaso ko. Kakasuhan kita. Next question. Next question. Ngayon, ito pa isa. Ayon kay Alexander Santos, humingi ka pa ng dagdag ng pambili ng refrigerator. Humingi ka pa ng dagdag ng pambili ng refrigerator kahit wala na yung business. Kaya ang tanong, may video or sabi ang tanong, humingi ka ba talaga ng dagdag na pambili ng refrigerator? Yes or no? Ngayon, pag sinabi Yes or no daw? Humingi ka raw ba talaga ng dagdag pambili ng refrigerator? Yes or no? Categorical. No, hindi No. ho. Wala po kayong maipakita dyan na humingi. Una sa lahat, kung meron po kaming business, sagutin na lang natin itong kademonyohan ni Alex. Kung meron man kaming business, kami pong lahat ay nalugi. Kaya kung meron pong mga project, ay natural yon. Pero kung yung humingi, ipakita mo. Yun lang ang challenge ko. Ipakita mo, Mario. Okay. Ibig Next sabihin, question. tanggap mo na tumanggap ka ng pera at hindi nagsisinungaling si Pastor Alexander. Tama ba ito o mali? Categorical. Tama po na tumanggap dahil yan po ay kaniyang kusang loob. Wala pong humihingi, okay? Sa business po namin, kami po ay nag-usap at kami po kusang loob po niya yon. Mabait kasi siya dati.
nung naputata siya, naging demonyo agad. Kaya wala pong panghihingi. Ipakita nyo nang hingi po ako. Next question. Next question. Okay, sige, iiwan ko na yan kasi tanong ko sa'yo, ano ang nakasulat doon sa original na Biblia sa Greek? Sa Galatia 1:13, Ecclesian to Theo or Baptizo? Categorical. 10 seconds. 10 seconds. Hindi po dahil sa pangalan, dahil hindi po, kung hindi man Baptist po John Church, ay hindi rin po MCGI, kaya 10 seconds lamang po. Next Yung question. magandang tanong, malalim. Next question. Tanong, yung mga tao ba at saka yung kanyang mga bayan, kanino ipapangalan? Sa pangalan ni Juan Bautista o sa pangalan ng Diyos? Okay, sa pangalan po ng Diyos, kaya nga Christian Christ, Christian. Ang tawag po sa amin, Baptist Christian. Kaya mga Kristiyano kami, pangalan po dyan ay si Christ. Kristiyanos, nasa Biblia mismo. Hindi MCGI, walang suhay. Sa makatuwid Wait pala, lang, bro Mario. Wait lang, bro Teka. Mario. Hindi po MCGI ipapangalan doon. Kasi po, iglesia yan ni Soriano. Next question. Last 1 minute. tanong, sa makatuwid pala, hindi pangalan ni Juan Bautista ang dapat itawag sa mga tao, hindi Baptist, tanggap mo. Pangalan pala ng Diyos. Sa makatuwid, tanong ko sa'yo, mali ang Baptist na itawag mo sa tao kasi tinanggap mo. Tama ba ito o mali? Tama o mali? Mali po. Tama Mali. ang tawaging Baptist kasi ang tinawag ni Kristo na Baptist, si Juan, tao yun. Kaya nga ang Baptist po, ang tawag kay Juan the Baptist, yan po ay tao na si Juan tinawag ni Kristo. Kami, Baptist Church, mga tao na Baptist at meron po kaming meaning ng Baptist na Baptist distinctive na hindi mo alam. Next question. Tanong, kailan dumating sa Pilipinas ang Baptist? Anong taon? 1800 o 1700? Okay, mga 1800s dumating sa Pilipinas, pero hindi po 1800 na itayo dahil ang pagkatayo from Jerusalem dumating sa Pilipinas. Ang pimpihira sa inyo, umusbong Pilipinas agad Walang connection sa Jerusalem, kaya maling sa demonyo po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng second speaker. So, dako tayo sa kanyang rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At meron tayong halos 1,000 na comments na ngayon mga kapatid. Ganun pa din 100 plus mga kapatid ang ating live viewers. Shoutout dito kay Gisrel. Sabi niya, how can you tell them you are losing without telling them you are losing? Look at Mario. Shoutout din kay Riwel Celebra ng SDA. Okay naman yung manghingi kaysa magnakaw. Shoutout din kay Ana Jean Bato Kael. Hindi nga ang Baptist ang nagpangalan sa Baptist. At tinawag silang Baptist ng mga kaaway. Shoutout din kay, hindi ko mabasa yung name niya. Sabi niya 10 seconds laging foul na yan. Shoutout din mga kapatid kay Silva. Sabi niya ito ang disadvantage ng debate na hindi dapat ginagawa ng nagki-claim na mananampalataya ni Jesus. Kung kayo ay mga leader ng churches nyo, mas mag-focus kayo sa pang-aakay ng kaluluwa, panpalapit sa Diyos. Hindi debate para ipakita na mahusay kayo sa argumento. Shoutout din kay Tito Baliguat. Walang magnanakaw na aamin. Let us be biblical. Shoutout din kay Pastor Agelus. Sabi niya topic ni Mario puro resibo ng refrigerator. Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin. Revelation 7 churches anong pangalan? Shoutout din mga kapatid kay Kristohanong Ihong. Personal naman yan, dapat biblical ang topic, hindi mamersonal, dapat hindi isasali ang hindi kasali sa debate. Kilalang ni Pastor Fuentes at si Mario, wag nyo nang ihayaang makisali na yang nakikisali. Shoutout din mga kapatid kay Bros Jury. 10 question ay 10 seconds. Nagkabulol-bulol na si Fuentes. Shoutout din kay Rab Leganes. Paratang lang pala, lahat pambihira, wala namang maipatunayan. Shoutout din mga kapatid kay Wapo. Objection moderator, wala na sa ayos ang debate. Si Mario ba negative or yung video na pinipresent niya? Shoutout din kay Efraim, parang away bata yung mga tanong mo Mario. At Al Brian, sabi niya wala, personalan, nakakahiya, walang aral na dala si Mario. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal ng ating second speaker, Brother Mario ng MCGI. Your time starts now, bro. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, ayaw ko sana ng gantong laban Kasi nag-post siya na una may record ako dito Nag-post siya sa mga group, sabi niya, ilabas nyo na ang mga alagad ni Baklang Eli, yung mga alipores niya. In-screenshot ko
Tapos ngayon sasabihin sa yung personal, magagalit ka. Eh ikaw mismo, nag-post ka, sabi mo, mga alipores ni Baklang Eli. Nakarating sa akin, faith defender ako ng MCGI Ngayon, kung ilabas ko yung mga kahihiyan mo, magagalit ka. Dapat hindi ka magagalit. Kasi ikaw nanguna At saka ang paksa natin, patutunayan kung sino ang sa demonyo. MCGI ba o Baptist? Kaya, kung maglalabas ako ng mga reference para patunayang sa demonyo kayo, dapat lamunin mo, kainin mo. Kasi yan ang gusto mong paksa Kaya nga ayaw ko ng gantong paksa, Puentes Hinahamon kita, doctrinal. Patutunayan, osas, ikapu. Sabi ko kay Bro Rasa, doctrinal tayo osas, ikapu, saan ka kakasa? Ayaw mong lumaban Sabi mo, hindi mo ako lalabanan, maliban kung may ID na ako. Nagpabautismo ako, nagpa-ID ako, para makaharap kita sa doctrinal. Ang gusto mo, puro ka demonyoan Ikaw may gustong paksa na to Tapos ngayon, iiyak-iyak ka ngayon, hindi ka makasagot. Ngayon, kapatid, tinanong kita, sabi ko, kailan ba dumating yung Baptist sa Pilipinas? Sabi mo, 1800. Mali ka 1900 dumating sa Pilipinas ang Baptist. Doon sa Hulu-Sulu. At ang unang dumating sa Pilipinas na Baptist, Anabaptist. Ayon yan sa Church Book History of Baptist. Hindi mo naman pwedeng pamalian yan. Kasulatan nyo yan. Dumating yan sa Pilipinas, 1900. Mali ka sabi mo 1800. Ibig sabihin, wala ka rin palang alam. Nung dumating yan sa Pilipinas, ang dumating sa Pilipinas na Baptist, Anabaptist. Pero pagdating sa Pilipinas, nagkaroon ng Bible Baptist, nagkaroon ng Fundamental Baptist, nagkaroon ng Sovereign Baptist, nagkaroon ng Southern Baptist. Dumami ang Baptist Nagkaroon ng pagkabahagi, pagkakahiwa-hiwalay. Yung ibang Baptist ayaw maniwala sa instrumento na tambol. Yung iba solemn lang ang gusto. Yung iba hindi naniwala sa osas. Yung iba naniniwala sa osas. Yung iba ang salvation nila, etc. Nagkagulo-gulo doktrina nyo Anabaptist ang unang Baptist nung dumating sa Pilipinas. Ngayon may Bible Baptist na. Sabi ng Galatians 5:20 at saka 21, yung mga may hidwang pananampalataya at pagkabahabahagi, pagkampi-kampi, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi pala kayo magmamana ng kaharian ng Diyos Tapos umaming ka pa na ang MCGI nagkakaisa, sabi mo. Ang MCGI ay nagkakaisa. Umaming ka maganda sa Manila Soriano, tapos maya-maya susundan mo ng nagkakaisa sa mga mali. Pambihira ka, umaming ka na may video Tapos ngayon, babalik ta rin mo pa. Ngayon, inilabas ko yung video ng isang pastor na kumalat sa FB, sa social media. Pastor ng Baptist yun Pero saan niyang hinihingian ng ikapuyong mga tao. Nagalit yung mga miyembro, ipinost siya sa FB, kumalat yan Ang daming nakapanood yan Pero saan niyang hinihingian ng ikapuyong mga tao 10%, itong pastor na to ng Baptist. Ano sabi ng Biblia sa mga pastor? Basahin natin. Isaiah 56 ng 11. Ang mga aso ay matakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan at ang mga ito ay ang mga pastor na hindi na nagkakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Maraming palang mga pastor, sabi ng Biblia, nagsiliko sa bawat dako. Saan sila lumiko? Sa kanila na bawat sa kanilang pakinabang. Marami palang Baptist, hututero namemere Anong sabi ni Kristo sa Mateo ng 8:30? May kawan ng mga baboy ang nanginginain sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Meron palang kawan ng mga baboy nanginginain sa di kalayuan Marami kasing matatakaw na mga tagapagturo na masisiba sa pera. Gusto ikapo. Ano sabi sa Roma 6:18? Sabi ni Pablo, Roma 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin, kundi kanilang dinadaya ang mga puso ng walang malay at dinadaan sa mabubuting pananalita at maiinam na talumpati, ano pat dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Meron palang mga matatakaw sa pera. Dinadaya yung mga puso ng mga walang malay. Ano sabi ni Pablo diyan sa mga ganyan, yung mga pastor na matatakaw? Philippians 3:19.
ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dinodiyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kahihiyan ay nasa kanilang kapurihan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Meron palang mga matatakaw na sinasabi ng Biblia, ang tatakaw sa pera. Nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya nung pinakita ko yung video ng isang pastor, 2 pastor pala yun eh. Di nahalata yung mga matatakaw sa pera. Ngayon, inamin mo, yung salita hindi nakakapagligtas. Walang salitang nakakapagligtas. Nilabas ko video. Sabi mo yun eh. Si Kristo pala, salita at tagapagligtas. Paano ka maliligtas kung walang nangaral? Sabi ng Roma 10 ng 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Para maligtas ka, kailangan mapakinggan mo. Saan manggagaling yung pakinggan mo? Sa salita. Di yung salita, part ng kaligtasan at ang salita si Kristo nakakapagligtas. Sabi mo, walang salitang nakakapagligtas. Sakitin mong tanong, makapagligtas ba ang salita? Hindi po makapagligtas ang salita sa impyerno. Hindi po makapagligtas ang salita sa impyerno. Hindi makapagligtas ang salita sa impyerno. Ang salita ay hindi makakapagligtas sa impyerno, sabi mo, at walang salitang nakakapagligtas. Paano ngayon yung mga ngaral? Ano yung mga pipe, hindi na magsasalita? Dala-dala nila yung salvation. Sabi sa Roma 10 ng 3, ayon sa nasusulat, o kay gandang pagmasdan ng mga paa na nagdadala ng magandang balita. Ano yon? Sign language na lang, ganun ba? Hindi na tayo magsasalita para sa kaligtasan kasi walang salitang nakakapagligtas eh. Tas aminado ka, si Kristo salita na nakakapagligtas. Di kinain mo rin. Sabi mo pa, hindi mo mahal yung baptist. Sa matuoran. Basta baptist ka na inyong kunta, gano'n ka kibigyan matuoran. Kaya mo ko rigop mo sa baptist, nagop mo sa matuoran. Kaya mo ko rigop mo sa baptist, kaya mo ko rigop mo sa baptist. Kaya mo ko rigop mo sa baptist. Sabi mo, wala kang gugma sa baptist. Hindi mo mahal ang baptist. Ang iglesia, binubuo ng maraming sangkap. Nabubuo ang isang katawan at ang ulo si Kristo. Wala kang pagmamahal sa iglesia. Hindi mo mahal si Kristo. Di sa demonyo kayo, kayong mga baptist. Kayo yung yung doktrina ni Satanas na nagtatago, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kahit si Satanas, kayo yun eh. Wala kayong pagmamahal sa iglesia. Sasabihin mo, mahal mo mga tao. Ang mga tao, unang Korinto 3:16, templo sila ng Diyos. Tinatahanan ng Espiritu Santo. Hindi mo rin mahal ang mga tao. Ligaw ka eh. Marami kang ligaw eh. Marami kang aral na nailigaw ka. Ito sabi mo, Tunay na maganda pong maging MCCI. Kung sabihin na yan po ipatunay na maganda pong maging MCCI. For example, kay Soriano, nagkakaisa sila dyan. Nagkakaisa sila dyan. Yan po ipatunay na maganda pong maging MCCI. yan po ay patunay na maganda pong maging isang MCGI. Ang patotoo kay Soriano, nagkakaisa sila dyan. Nagkakaisa sila dyan. Inulit-ulit mo pa nga eh. Sasabihin mo, nagkakaisa sa mali. Sabi mo nga, magandang maging MCGI patunay. Hindi wala ka naman sinabing mali eh. Magandang maging MCGI patunay. Nagkakaisa sila dyan. Tapos sasabihin mo, demonyo MCGI. Kaya tinanong kita eh, sino ba ang mali? Dapat ka bang paniwalaan? O hindi? Sabi mo, dapat kang paniwalaan. Maya-maya, binabago mo na, hindi ka na dapat paniwalaan. Binabago mo na yung salita mo. Sabi ng John 5:37, kung oo, Mateo 5:37. Kung oo, sagot mo, oo. Hindi yung paiba-iba ka ng sagot eh. Para kang sabi ni Santiago, para kang barko na din tinatangay ng mga alon. Kasi paiba-iba ka ng sagot. Tapos ngayon paparatangan mo pa kami na sa Diablo kami, samantalang umaming ka na eh. Sabi mo kaganina, umaming ka eh. Nagkakaisa MCGI. Ikaw rin nagsalita rito eh. Sabi mo eh, nagkakaisa MCGI eh. Aminado ka eh. Tapos di mo pa mahal ang iglesia. Wala pang salitang nakakapagligtas sa'yo. Sa Diablo kayo. Time. Malinaw. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating second speaker. At dako tayo sa ating
second cross ng ating first speaker. Pastor, your time starts now. Okay, una kong katanungan, lahat ba na sinasabi ni Alexander Santos ay pinaniniwalaan mo, Mario? Yes or no? Ang sagot ko, 10 seconds. Maaaring paniwalaan ko, maaaring hindi. Ikaw ang makakasagot niyan, hindi ako. Kasi ikaw ang nakakaalam, tsaka siya eh. Ikaw ang makakasagot niyan, hindi ako. Wag ako tanungin mo. Next question. Kinig ka sa next question. Sayang ang oras ko eh. Okay, so dahil hindi mo masagot ng yes or no, eto tanong. Lahat ba na sinasabi ni Alexander Santos ay katotohanan? Yes or no? 10 seconds ako. Sabi ko nga sa'yo, ikaw rin puro 10 seconds ka kaganina. Ang dami nga, mas marami sa'yo eh. Sabi ko sa iyo, ikaw lang makakasagot niyan. Ginamit ko yung video para patunayang sa demonyo kayo. Ikaw makakasagot niyan, di ako. Okay, tanong. Next question. Ikaw ba pinahihintulutan ni Rason na makipagdebate? Yes or no? Sagot ko, 10 seconds. Meron akong kautusan sa aking sarili na pinaniniwalaan ko. Tinawag ako ng Diyos para gibain yung mga aral ng demonyo. Kayo nga yun, kaya nga ginigiba ko kayo eh. Kaya nga paiyang-paiya ka na sa debate natin eh. O kasi nga, unang Korinto 2. Next question. 10 seconds lang. Next question. Ito, sinabi ba ni Rason na iyong puno ngayon, sinabi ba niya na tama ang pakikipagdebate o mali? Sagot ko sa iyo, sabi ni Rason, 10 seconds ako. Sagot ko sa iyo, sabi ni Rason, daanin natin sa mabubuting gawa ang pakikipagdebate. Wala naman sinabing bawal eh. Sabi niya lang, daanin na lang natin sa mabubuting gawa. Doon na lang tayo makipagdebate. Kaya nga puro mabuting gawa ginagawa namin. Alright, next question. Sabi mo kung paano makapakinig, makapangaral kung hindi sinugo. Sino ang nagsugo kay Perez? Ang Diyos, unang Korinto 2:10. Ang Diyos ay nagpapayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Pinayagan siya ng Espiritu, may magagawa ka pa. Ayon sa Isaiah ng 43:13, sabi ng Diyos, ako'y gagawa, sinong pipigil? Pinadala siya ng Diyos, sinugo. Tutol ka ba doon? Sabi ng Diyos, ako'y gagawa, sinong pipigil? Isaiah 43:13. Alright, next question. Meron po kayong nabasang Nicolas Perez, sinugo ng Diyos sa Biblia? Meron, wala? Sagot ko, 10 seconds ako. Ikalawang Korinto 3:6. Kung hinahanap mo letra por letra, papatayin ka nun. Ang titik ay pumapatay. Merong payag sa Espiritu, unang Korinto 2:10. Kaya nga pinayagan kami sa Espiritu eh, hindi kagaya nyo. Sa demonyo kayo. Kung walang titik, paano mo nalaman na si Perez ay inutusan ng Diyos o sinugo ng Diyos? Paano mo nalaman yun? Babasa ako. Pag nabasa ko, showdown tayo. Tapos debate. Talo ka na. Napayagan si Perez. Showdown tayo. Tanggap o di tanggap? Next question. Okay, ang sinugo ba ng Diyos ay mali-mali ang itinuturo? Yes or no? Ang sagot ko no, Jeremiah 28:9. Kung nagsasalita sila ng hindi tama, hindi ako ang nagsugo sa kanila, sabi ng Diyos. Hindi pa mali-mali. Kaya nga sabi ni Soriano, Isaiah 24:29, ang namamali sa diwa, nakakarating sa pagkaunawa. Meron talagang namamali sa diwa, pero nakarating sa pagkaunawa. Wag mo naman husgahan. Alright, so nagtuturo ng mali-mali sa Diyos ba yan o sa Diablo? 10 seconds ako. Sagot ko nga dyan, merong mga tao na mamali sa diwa pero nakarating sa pagkaunawa kasi walang perpektong tao eh. May panahon na nangungusap ang Diyos, Hebreo 1:2. Okay, meron bang naituro si Apostol Pablo na mali? Meron, wala? Sagot ko wala. Kaya nga sa amin nung panahon noon, sabi nga may mga panahon ang bawat bagay. Merong pahayag sa bawat panahon. Kaya si Soriano, kung napunta sa ibang panahon na nakita mong may mali, sa paningin mo lang yon. Pero napahayagan siya ng Diyos ayon sa unang Korinto 2:10. Okay, tanong, umamin ba si Soriano bago siya mamatay ay naituwid yung mga maling itinuro sa kanya kay Perez? Umamin siya, hindi? 10 seconds ako. Ang sagot ko dyan, edit yung video yung napanood mo. Mga gawayan ng mga kaaway. Kaya ligaw ka dyan, kagaya ng iglesia mo. Puro kayo ligaw. Kaya huwag ka maniwala sa mga edit. Di lahat ng nasa FB totoo. Kaya mali ka na naman.
May oras pa, bro, Rush? Okay, ito, ipapakita ko sa iyo. Sabi mo, edit. Ano po ang naiba dito sa pahayag ni Sorianong ito? Dahil sabi mo, edit, kumbaga, parang may naiba eh. Ano po ang naiba po dito sa sinasabi niya dito? Sa aking katandaan, bago ako mamatay, natuwid yung aking mga maling perception na naituro sa akin ng aking mentor. Kaya pala talaga dapat umaasa tayo, no? Sa Espiritu Santo. Kasi yun ang sinabi ni Kristo, eh. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Hindi si kapatid na Pere. Ayun, ano po, sabi mo, yan po ay edited. So ano po ang naiba doon sa sinasabi niya? Sagot ko, ang naiba doon, hindi naman kasi aral ng Biblia yung unang mga naituro sa kanya eh. Nag-full-time worker kasi yon, hindi aral ng Biblia. Wala kang maririnig dyan sa video aral ng Biblia sinabi. Kaya yung mga tinuro sa kanyang aral ng Biblia, tama yon. Ang mga mali doon, yung mga natutunan niyang mga sabit-sabi ng tao. Nakalagay nga yun sa Biblia eh, Mateo 7:6 eh. Huwag paniwalaan sabit-sabi ng tao eh. Kaya hindi siya naniniwala dyan. Jeremias 17:5. Sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Kaya yung pinayag sa kanya ng Diyos, tama yun. Yung mga aral na tunay. Pero yung... Okay, yun bang patungkol sa pangalan ng iglesia, hindi yun aral ng Biblia? Yes or no? Yung patungkol aral ng Biblia yun, yes. Kaya nga iglesia ng Diyos eh. Ecclesian Toteo, wala kang mababasang Ecclesiam Baptiso. Kasi yung baptiso, pangalan niya ni Juan Bautista, hindi ang pangalan ng iglesia. Okay, Kaya mali kayo. Okay, so sabi mo kanina, wala siyang naitama o naituro na mali na aral sa Biblia. Ngayon, sabi mo, sa aral sa Biblia po, yung pangalan ng iglesia. Tingnan natin, panoorin natin, pakinggan. Kagaya nga nung natutunan natin sa kapatid na Perez, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligit suhay ng katotohanan. Ang haba. Isa lang naman pala pangalan sa Biblia, iglesia ng Diyos lang yun. Okay, tanong. Ngayon, sabi mo, ang naituro ni Perez kay Soriano hindi aral ng Biblia, ngunit yung pangalan ng iglesia ay aral ng Biblia yun. Objection, moderator. Kaya, huwag kang pinag. Objection Wala mo na. akong sinabing ang naituro ni Perez, hindi aral ng Biblia. Ang sinasabi kong hindi naituro ni Perez, yung mga aral ng tao. Yung sinasabi kong hindi pinaniwalaan ni Brad Eli, mga aral ng tao. Pero aral ng Biblia, pinaniwalaan niya kay Perez. Okay, so I think Naliligaw nag-object ka siya doon sa premise. Pastor, may counter-objection or magre-replace ka? Magtatanong pa lang ako, nag-object na siya. Okay, so ganito, judgment natin dito, bro, Mario, kahit kasi nagsasabi ng totoo dito si Pastor or nagsisinungaling doon sa sinabi, talagang papayagan kung may tanong yan. So, pwede ka naman gumamit ng 10 seconds kung mayroong problem doon sa tanong. So, Pastor, continue. Okay, ang tanong ko po, ang sabi ni Soriano, na marami po siyang naituro na, na ituwid na mga maling perception na naituro sa kanyang mentor niya. Kaya ang tanong ko po sa kanya is, ito bang itinuro ni Perez na mga kaanib ng Iglesia ng Diyos, yung mahaba sa ligit suhay ng katotohanan sa mga bansang Pilipinas, mali ba yun o tama ayon sa video? Mali o tama? Okay, sagot ko, tama yun. Nasa Tama. Biblia yun. Yung mali na hinihindian ko, yung mga aral ng tao, yun ang tinuwid niya. Mali yung magkaibang video yung nilabas mo eh. Magkalayong video yan. Mali yung yung mga aral ng tao, tinuwid yun ni Brad Eli. Pero yung mga aral sa Diyos ni Brad Perez, tama yun. Ligaw ka eh. Hindi mo na inaintindihan yung view eh. Next question. Sabi mo, magkaibang video. Okay. Ang tanong ko po ganito, kung iisa ba ang video o magkaibang video? Ulitin natin bago ako magtatanong sa iyo. Sa aking katandaan, bago ako mamatay, natuwid yung aking mga maling perception na naituro sa akin ng aking mentor. Kaya pala talaga dapat umaasa tayo, no? Sa Espiritu Santo. Kasi yun ang sinabi ni Kristo eh. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Hindi si kapatid na Perez. Hindi. Kasi, kagaya nga nung natutunan natin sa kapatid na Perez,
Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligit suhay ng katotohanan. Ang haba. Isa lang naman pala pangalan sa Biblia, Iglesia ng Diyos lang. Ayan, tanong. Iisang video o magkaibang video? Ang sagot ko, isang video pero magkaibang pahayag. Hindi mo binuo, pinutol mo eh. Ayan ang mga gawain ng demonyo, pinuputol. Isang video pero magkaibang pahayag ang ibig ko sabihin. Oh. Ginawa mo, pinutol mo eh. Tama yung sinabi ni Nicolas Perez, tama yun. Nasa Biblia yun eh. Suhay at katotohanan. Hebreo 10 na, 1 Timoteo 3:15. O hindi mali yun, pati Iglesia ng Diyos, sabi ni Brad Eli, tama rin yun. Ang mali, ikaw. Sabi ni Soriano na maling perception niya katulad nung itinuro na mahaba. Sabi ni Soriano doon sa linaw-linaw sa video, sinabi Mario kung nakinig ka na mahaba daw yun. Isa lang daw ang pangalan ng iglesia sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Tanong ko sa iyo, totoo ba na Iglesia ng Diyos lang ang pangalan ng tunay na iglesia o yung mahabang iglesia na pangalan kay Perez? Alin ba doon? Categorical. Okay, 10 seconds ako, putol yung video nilabas niya, tsaka siya tumatanong. Sa Biblia, Iglesia ng Diyos, nakasulat yon. Pati yung suhay at katotohanan, haligi at katotohanan. Sinabi ni Perez, nakasulat din yun. Kaya pareha silang tama. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate at ako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Jezreel, nag-iba na ang sagot ni Mario. Shoutout din mga kapatid dito kay naka-Hebrew at ito. Tama si Bro Eli, natuwid nga. Shoutout din kay Pastor Joby, hahaha. Siguro pero si Mario namutol din ng video. Shoutout din kay Al Brian Domingo. Kanina magkaibang video, ngayon pinutol lang pala. Shoutout din kay Risa Jane Borden. Ano ba talaga Mario? Rene Mantikilla, sabi niya sinungaling ka Mario. Shoutout din kay Alton Bourbon, kay Ana Jean Batukail. Ayaw ng tights ang MCGI, kaya nga sila lumabas galing sa INC kasi ang gusto nila 100%. Ito din kay James Becerral, nagdanakaw pala ng video si Fuentes. Ito din kay Alton Bourbon at dito kay June Bautista, shoutout sa kanya. Dito din mga kapatid kay Sisilog, kanina ibang video daw. Ito din kay Erwin Abalian na Mario, nanampalataya ka na sa Panginoong Jesus upang ikaw ay maligtas. At shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Dakutanan, nagsisisi na si Eli Boss Mario sa aral niya. Shoutout din mga kapatid dito kay Jonathan Pony, grabe comprehension mo Brad Mario, hahaha. Shoutout kay Jason Gulong, parang alam nito si Bro Mario kung kanino ipinagtatanggol o ipinapatungkol yung namamali sa diwa sa mga Israelita iyon at hindi sa mga ngaral sa iglesia. Shoutout din mga kapatid kay Edison, sabi niya okay, di kami naniniwala sa iyo, sabi mo eh. Shoutout din mga kapatid dito kay Ryan, walang mali dyan. At shoutout kay Madu, kung hindi ka paligtas Mario, sa diablo ka ba, punta ka doon sa impyerno. At okay, yun. So mga kapatid, ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Mario. At again, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa sino ang sa Diablo, ang MCGI o ang Baptist mga kapatid. Brother Mario ng MCGI, your time starts now bro. 5 minutes. Okay, ako na pala. Okay no mga kapatid, no? Salamat sa Diyos, no? Nilabas niya yung mga video. Ginawa niya, putol-putol yung mga video nilalabas niya. Kaya sabi ko, talagang gawain ng Diablo, edit yung mga video. Kaya nga ako sa totoo lang mga kapatid, sa laban na ito, naaawa ko kay Fuentes eh. Hanggat maaari, gusto ko siya papuntusin eh. Kasi sa totoo lang, napapansin ko, parang nakakawawa ko na siya sa debate. Kasi ang sa akin lang mga kapatid, ang ayaw ko lang, yung pinopost sa MCG ay yung mga Baklang Eli, Alipores. Kaya ako, handa akong makipagdebate kahit kanino pag ang MCGI binabanatan. Siya may gusto nito sa demonyo Kaya ako, siguro, inahayaan ko na lang siya. Sumasagot na lang ako. Kasi nga sa totoo lang, naawa ko kay Fuentes. Kasi alam mo bro Fuentes,
ganito lang ako, pero ang hamon ko sa'yo, doctrinal. Pero ayaw mo lumaban ng doctrinal, ito gusto mo. Kaya kainin mo yung mga yung mga kahihiyan ng mga nangyari dito. Alam nyo, sa Biblia, ang Trail of Blood nila, ang sumulat lang yan si J.M. Carroll. Yan, no? Yung Trail of Blood nila, si J.M. Carroll lang sumulat. Nang isulat yan, 1931 na. O, pinaniniwalaan nila, konektado daw sila doon sa Panginoong Jesucristo sa 33 AD. Pero lumabas yung history nila, 1931 lang. Tapos, dumating sila sa Pilipinas, 1900 nakarating sa Pilipinas yung iglesia nila. At yung dumating, Anabaptist. Pero nangyari, nagkagulo-gulo sila, dumami iglesia nila. May Fundamental, Southern Baptist, Sovereign Baptist, nagkagulo-gulo sila. Oh, tapos yung Baptist, nagsimula yan 1609 kay John Smith. O, tsaka kay Helwys. O, doon sa Inglaterra, pati London, 1609, Anabaptist ang unang tinayong Baptist. Kaya nga nagtataka ako, ang daming Baptist ngayon. Nung ilabas ko yung video, sabi niya, ibang Baptist naman yan, hindi naman kami yan. O, tinatakwil niya yung ibang Baptist. Tapos sasabihin niya, isang doktrina lang daw sila. Wala daw silang pagkabahagi. Pero nung ilabas ko yung video ng Baptist kanina, na nanghihingi ng ikapu, sabi niya, anong pakialam ko dyan? Ibang Baptist naman yan. Hindi naman yung Baptist na katulad namin. O, ibig sabihin, nag-away-away talaga sila. O, nagtatakwil sila sa isa't isa eh. O, wala silang pagkakasundo. Kaya tama sabi ng Biblia, Galesa 5:20 hanggang 21, walang mamanahing kaharian ng Diyos. O, kaya yung mga Baptist na yan, sa diablo yan eh, hindi yan tunay na iglesia. Kasi nga, 1609 yan eh. Hindi kagaya namin, umanib kami. Umanib kami sa tunay na iglesia. Sabi ni Soriano, noong 2,000 years, hindi kami yon. Pero wala siyang sinabing in our time, hindi kami. Kaya mali yung video niya. Pinakain ko sa kanya. Kami, umanib kami. Kasi sabi yan eh, unang Korinto 10:32, kami mga kaanib, member Church of God. Nakasulat eh. Yung kanila, pangalan ni Juan Bautista yun eh. Utos yun eh. Wala kang mababasa sa Greek na Eklesiyang Baptiso. Ang nakalagay doon, Eklesiyan Toteo. Ito, sa translation ng Greek sa unang Korinto 15:9. Ano bang iglesia yung inuusig ni Apostol Pablo? Baptist ba? O iglesia ng Diyos? Nakasulat. Ego gar eimi ho, elastistos ton apostolon, os ok eimi hikanos, kaleistay apostolos, dioto, edioksaten, eklesiyan tuteo. Yan muntik na mawala. Kaya yung iglesia nila sa demonyo talaga eh. Wala sila sa wala kang mababasang Baptist church sa Biblia. Walang Baptist church sa Biblia. Yung Baptist utos yun. Kaya nga tinanong ko siya kaganina eh. Yung bang mga tao tatawagin kaninong pangalan? Sa Baptist, kay Juan Bautista, o sa pangalan ng Diyos? Sagot niya, sa pangalan ng Diyos. Tama eh, Daniel 9:19 eh. Ang iyong bayan at ang iyong mga tao, Diyos, ay tatawagin sa iyong pangalan. Hindi tatawagin sa pangalan ni Juan Bautista. Kaya yung mga tao tinatawag yun sa pangalan ng Diyos. John 10:34, kaya nga nakasulat yan. Hindi baga ayon sa nasusulat, kayo yung mga tinatawag na mga Diyos. Tatawagin kasi ang tao sa pangalan ng Diyos, hindi Baptist. Kaya ligaw iglesia nyo eh. Wala ka mababasang Baptist church. Pinipilit nyo lang eh. Nakakaawa yung mga followers mo eh. Kung ako sa inyo mga kapatid, umalis na kayo dyan sa Baptist. Umalis ako dyan. Ang daming aral ng demonyo dyan. Gaya ng osas. Tinuturuan ng mga tao, ligtas palagi kahit mang-rape pumatay. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating second speaker. Dako tayo sa final conclusion ng ating first speaker. Again, ang topic natin ay sino ang sa Diablo, ang MCGI o ang Baptist? Pastor? Sid. Okay, so unahin natin itong kanyang puno, no? Kasi puno niya ito eh. Ang tinitira niya ako lang. Kung ako man nagkamali, hindi ang buong Baptist. Pero ito puno mismo ay founder nila. Ito, tingnan natin yung tunay na nangihingi. Yan ang puso mo, maluwag sa kalooban mo, at ayon sa pagkakilala mo. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung
Yung palang 20 milyon, 20,000 membro lang na tigi 1,000, may 20 milyon na eh. Yan, gusto mo yung panghihingi? Ayaw ng ikapo, pero naku po at lahat na po. Milyon-milyon pa hiningi. Yun ba ang tinitira mo sa akin? Ako, isa lang sa Baptist. Kung ipagpalagay natin, tama ka, pero sinungaling naman yung source mo eh. Pero mismo ikaw ang puno mo eh. Ha? Ngayon, sinasabi ng, nagpapalusot pa eh. Sinabi daw ni Soriano na 2,000 years ago daw, tama daw yung iglesia. Tama nga pala yung iglesia ng Panginoong Jesucristo sa 2,000 years ago. Sabi niya, umanib. Anong umanib? Pambihira ka, laki-laki mong tao, nagpapaloko ka sa umanib. Sinong tumanggap sa inyo na taga-iglesia ni Cristo, sa iglesia ng Diyos? Sinong tumanggap sa inyo? Meron ba kayong tumanggap? O si Peres pa, hindi nga ninyo, hindi kasamahan eh. Magkaiba kayo ng pangalan, pambihira kang Mario ka. Ikaw yung naligaw, nalihis. Una sa lahat, sinabi mo, si John Smith ang founder ng Baptist, pero Anabaptist naman pala ang pinakauna. Ang Anabaptist, 1500, si John Smith, 1609, pambihira ka. Nakikita niyo po mga kapatid, puro mga kasinungalingan pinagbabato nito. Ngayon, ang mga argumento niya wala, puro personal attack. Hindi niya ma-depensahan ang kanyang iglesia. Ngayon, ito ang kanyang sinasabi regarding sa kanyang iglesia. Matigas ang ulo hanggang ngayon, tigas ang ulo. Sabi ni Rason, wala nang debate. Debating walang kibuan, pero siya nakipag-debate dito. Nagtatanggol daw siya. Anong nagtatanggol? Hindi ka nga nakikinig sa puno ninyo eh. Paano kami makikinig sa iyo? Naligaw ka, ayaw pala ng ikapo. Kasi po, naku po ang gusto. Sukli lang kasing ikapo. Yan ba ang gusto po ninyo, Mario? So, ngayon, napatunayan natin mga kaibigan, ang aral pa iba-iba. Tapos sabi niya, nagkakaisa daw sila. Nagkakaisa, hindi ko po sinabing maganda ang MCGI. Sabi ko, nagkakaisa sila. Bakit sila nagkakaisa? Iisa lang ang utak na gumagana. Yung mga sinasabi ni Mario ngayon, utak yan eh. Soriano, hindi yan kanyang utak niya. Kalimutan nyo na, pag ikay umanib sa MCGI, kalimutan mo utak mo. Sundin mo yung pinakapuno. Kaya nagkakaisa sila. Pero sa Biblia, nagkabahagi-bahagi sila eh. Si Pablo, pinagalitan si Pedro. Yung Corinto, nagkakabahagi. Bakit? Meron kasing ang tunay na iglesia, may mga iiba doon na mayroon pang hindi pa masyadong mature sa Kristiyano. Sila nagkakaisa. Bakit nagkakaisa ang kulto? Kasi isa lang ang utak na gumagana. Pagka ikay umanib nito, iwan mo utak mo sa bahay mo, kalimutan mo na lahat, sundin mo lang kung anong sinasabi ng ilang leader nila. Pero ang ngayon, minsan nakaligtas si Mario kasi lumabas siya sa utak ni Daniel na hindi na pwedeng makipagdebate. Ito, debate pa. Ganyan ba yan ba ang tunay na iglesia na ikaw mismo suwail ka sa iyong puno? Kaya ngayon mga kaibigan, napatunayan natin kahit sa history ng pambihira iglesia ni Soriano, 1900s, tapos masasabi mo na tunay kayo na iglesia, saan yung itinayo ng Panginoon Jesucristo? Sabi mo kay Carol, 1931, na isulat. Pero ano po ang kanyang mga references? Doon pa, wala pang 1931. Hindi mo pala alam yon. Tapos sasabihin mo, nagkaiba-iba daw pangalan. Kahit anong balibaltarin mong Biblia, wala pong Members Church of God International, wala dyan. Nagkiklaim kayo na kaanib kayo. Hindi ho kayo kaanib. Niluloko po kayo na umanib pero wala pong tumanggap sa inyo. Kaya ikaw nagpabautismo ka para maanib. Si Soriano, bakit hindi nagpabautismo? O kaya si Perez nagpabautismo doon sa iglesia na nasa Biblia. Tapos lulukuhin ka lang na tunay kayo na iglesia dahil umanib kayo. Umanib, pambihira. Walang tumanggap sa inyo. Kaya sa Baptist, makikita mo wala siyang tinira sa ating latag. Wala ho kasi personal lang ang titirahin niya. At wala pang katotohanan na tindig pa natin. At saka lahat ng mga kasinungalingan na bulgar. Tingnan niyo po yung mga pagkasinungaling niya. Hindi nga masagot ng yes or no. Pero yung mga tanong niya na fallacy, yun ang 10 seconds. Fallacy. Pero yung mga yes or no, kung si Perez ba na bautismo sa Iglesia ng Diyos, 10 seconds. Kasi hindi niya masagot. Ipit na ipit eh. Tapos sasabihin niya, naaawa ko siya sa akin. Pambira, kaawaan mo sarili mo. Dahil nandoon na, I believe, nandoon na po sa impyerno ang inyong puno at papunta ka doon pag hindi ka umalis. Diyan po sa Diablo na iglesia. Wala po, hindi po yan itinayo ng Panginoon Jesucristo. Time. Maraming salamat. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and MCGI. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat. Unahin natin si Pastor Ray.
po sa lahat mga nagko-comment. Marami po tayong mga kapatid na nagko-comment diyan. Sana po ay nakita po ninyo no yung ating latag at saka yung ating kausap ngayon. Salamat ganun pa man kay Mario na humarap at yan lang po ang aking haharapin kasi po hindi po kayo hindi kayo tawag nito approve ng inyong pero pag may papers ka na ikaw po'y approve sa iyong pamamahala o namamahala doctrinal okay approve. Pero pagka hindi ho kayo approve at sarili po ninyong pakikibakayan ay ito lamang po ang aking maharap na tema. Ganun pa man humarap po kayo. So salamat pa rin Mario sa iyong pagpapa-unlock ngayon. Rora, salamat sa iyong pag-moderate at kung meron mga nasabi po na personal, again, wala po akong personal na sinabi po kay Mario, wala po akong sinasabi, even kay Soriano, kung meron po akong post, ayan po ay galing po sa post din ng mga nagtatagong alipores niya. Wala po kaming pamimersonal kung hindi po namimersonal. Una, ang mga alipores na nagtatago sa iba-ibang mga pangalan. Kaya nasabi namin yon pero dito po sa debate, meron po tayong rules. Kaya kailangan pong sundin ang rules ng debate. Salamat po Rasya sa yung rules na para po sa kaayusan. Maayos naman. At again, paki-follow po sa ating page, The Real Baptist Christian Apologia TV, our event sa YouTube at sa account po natin. At again, pasalamatan po natin lahat ng mga kapatiran, pastors and members dyan po sa comment section na sumusuporta po at nakikinig ngayon sa tema na ito. Maraming salamat at sa nagbigay po sa atin ng kaligtasan, ang ating Panginoon at Diyos na tagapagligtas, Panginoong Kristo. Maraming salamat po once again. Okay, thank you din, Pastor Ray. At Brother Mario, pasalamat din, bro. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Salamat po kay Pastor Fuentes. Ito ay debate lang at pagtapos nito ay pag-ibig sa Diyos. Sa akin lang bro, sa inyo mga kapatid, sa nakakapakinig, alam nyo mga kapatid, yung mga gantong paksa, ayaw ko talaga ito Kasi unang-una, ayaw kong makasakit ng kapwa Kasi pag pinag-usapan yung paksang sa Diablo, talagang hahanapan mo yung kalaban mo ng kademonyuhan para mapatunayan mong sa Diablo sila. Bagamat ayaw ko kasi ganun ang paksa, yung ginagawa ko, sakop naman ng paksa. Kaya nagagawa ko ito, bagamat ayaw ko, dahil ito yung paksang gusto ni Pastor Fuentes. Pero mga kapatid, kung gusto nyong may doubt kayo sa MCGI, lagi ako nandito, hamunin nyo ako ng debate sa maayos na doktrina, sa doctrinal. Huwag sa mga gantong debate kasi napakapangit pagka patungkol sa demonyo Kasi dapat doctrinal tayo kung ano yung doktrina ng mga simbahan. Salamat sa inyo sa mga nakapanood ng video na ito. Pastor Fuentes, sa debate natin kung magpatawaran tayo sa isa't isa. Ito ay ay debate lang at labanan ng katwiran. At pagtapos nito, lagi kong sinasabi sa lahat na naging kadebate ko, nagiging kaibigan ko. Oo, wala akong naging kaaway na nakadebate ko. Lahat halos naging kaibigan ko pagtapos. Kasi naniniwala ako mga kapatid na ito ay labanan lang ng katwiran at paniniwala. Magkalaban tayo sa debate pero pagtapos ng debate, lahat tayo may Diyos. Salamat sa Diyos, pag-ibig mga kapatid. Okay, at Rasya TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pag-moderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito lagi si Pastor Ray at si Brother Mario mga kapatid at pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-usap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasya Debates TV, at yung aking Facebook mga kapatid. You can follow me mga kapatid para sa mga debates. Medyo na busy tayo ngayon, pero sisikapin pa din natin na makapag-live. At syempre, you can follow these two gentlemen mga kapatid. Pastor Ray and Fuentes kung gusto nyo magsuri sa Baptist. Meron siyang mga sariling posts and videos. At si Brother Mario din, meron din siyang mga content patungkol sa MCGI kung gusto nyo magsuri sa dating daan. So mga kapatid, maraming salamat sa lahat at napakaganda ng debate natin ngayon. Medyo agresibo, but I hope madami kayo natutunan. So maraming salamat. This is Admin Rasya ng Rasya TV and we're out. Darkness fades
fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make